Chloe, Nanay, may regalo ako sa iyo para sa iyong kaarawan. Gusto mo ba ito? gustong gusto ko ito. Halika rito. Hayaan mong isuot ito ni nanay. Para sa iyo. Isa para sa iyo at isa para kay nanay. Nanay, sabi ng mga kaklase ko na sa kaarawan mo, kailangan mong magkaroon ng birthday cake. Kung gayon, Chloe, tulungan mo si nanay na bantayan ang pagkain. Si nanay ay bibili ng birthday cake para sa iyo. Okay? Okay? Mabait ka ha, huwag kang aalis. Oh! Kumusta? Ano pong maitutulong ko? Excuse me, meron ba kayong mga cake na mas mura? Mga premium brand lang po ang dito namin. Kung gusto ninyo ng mas mura, sa mga stall po sa labas. Salamat po. Salamat po. Bata. Mga magulang, nasaan ang mga magulang ng batang ito? Malakas ang pagdurugo niya. Dadalhin kita sa ospital. Chloe, nasaan ka na? Nakita niyo ba ang anak ko? Ganito lang siya kataas. Nakadress siya. May nakita ba kayong bata? Ganito kataas. Doktor, kumusta na ang bata? Hindi namin kayang pangasiwaan ang ganitong sitwasyon. Dapat niyong dalhin agad ang bata sa malaking ospital. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Bilisan mo at ihanda ang eroplano. Opo. Mahal, anong nangyayari? Nawawala si Chloe. Wala na siya. Ano? Chloe. Chloe. Wala rito. Wala rin dito. Hello. Nawawala ang anak kong babae. Kung makikita ninyo siya, pakitawagan po ako. Salamat. Anak ko, saan ka man naroroon, hahanapin kita. Ginoong Pangulo, oras na para sa gamot ninyo. Tatay. Tatay. Sofia. Simula ngayon, ang grupo Sofia ay sa iyo na. Tatay. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat sa grupo. Ako na ang bahala. Kapag nasa Europa ka na, mag-focus ka na lang sa paggaling mo. Bukas, pumunta ka sa Luntiang Lambak. May proyektong real estate doon na kailangan ng atensyon mo. Tatay, hayaan mo muna akong ihatid ka sa Europa. Sa kalagayan ng kalusugan mo ngayon, ako. Mabuti kang bata. Kaya ko nang mag-isa. Ang Luntiang Lambak, ang bayan mo. Dapat mong puntahan.
Nasaan ka na? Nandito na si Mama. Nora. Ito ang sahod mo sa nakaraang ilang buwan. Salamat. Kaya, simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok pa. Bakit? May kapal ka pa ng mukhang magtanong? Lahat ng customer na pumupunta sa restaurant ko, tinatanong mo ang bawat isa sa kanila kung nakita nila ang anak mo. Paano ka ba naging napakamalas? Kailangan mong maintindihan. Ang mga tao ay pumupunta sa lugar ko para kumain, uminom at magsaya. Pero sa ginagawa mo, paano ko pa palalakasin ang negosyo ko? Hello? Lucas? Ang perang kinita ko sa paghuhugas ng pinggan ngayon, ipapadala ko sa iyo mamaya. Ingatan mo ang sarili mo dyan. Tiyak na. Mahahanap natin si Chloe ngayong taon. Anak ko? Anak ko? Nasaan ka na ba talaga? Sobrang miss na miss ka na ng nanay mo. Grabe ang pagmimiss sa'yo. Nora, magandang balita. Pinakamagandang balita. Tomas, may balita ka ba tungkol kay Chloe? Chloe. Bakit mo ba binabanggit yan? Nora, ang gusali mong yan na sira-sira napapatagin na ng Grupo Sofia. At sa kabutihang palad, ang anak kong si Victor ay nagtatrabaho sa Grupo Sofia. Siya mismo ang nakakuha ng 500,000 pesos na bayad pinsala. Magandang balita yan. Pag-iba? Tama. Kayong dalawang matanda ay nagtiis ng napakaraming taon. Panahon na para magsaya naman kayo. Hindi nyo pwedeng gibain yan. Hindi nyo pwedeng gibain yan. Kapag ginibayan, mawawala na ang bahay. Paano kung bumalik si Chloe balang araw? Hindi na niya mahahanap ang kanyang tahanan. Kailangan kong umuwi at bantayan yan. Binibining Sofia, ang paggiba sa lunti ang lambak ay halos tapos na. Ngayon, isa na lang ang tumangging lumipat. Kahit anong gawin, ayaw niyang pirmahan ang kontrata. Ano sa palagay ninyo? Dapat ba nating pilitin ang paggiba? Ang aming grupo, Sofia, ay hindi gumagawa ng sapilitang paggiba. Ako na ang bahala dito. Dalhin niyo ako sa lugar. Si po. Maligayang pagdating, Tagapangulo. Ay, hello po. Nakita niyo ba ang anak kong babae? Ito ang anak kong babae. Hindi, wala po. Tita Nora, ano pong ginagawa ninyo? Sinasabi ko sa'yo, ngayon ang aming grupo bagong chairman ay dadalaw para mag-inspeksyon. Dinadala mo pa ang lahat ng kalat na ito. Gusto mo ba akong mapatay? Ed, tulungan mo ako. Ang isang tulad ng chairman mo, isang malaking tao. Marami nang napuntahan at maraming alam. Baka nakita na niya ang Chloe natin. Tatanungin ko siya. Tatanungin ko. Tama na. Nora, titigil ka ba? Paulit-ulit kang nagtatanong tungkol kay Chloe. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang nawalan kay Chloe? Ikaw mismo ang nawalan sa kanya. Chloe, nasan ka na? Hindi ako. Hindi ko siya nawala. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na dyan! Oy, Lucas. Kung hindi mo binanggit, nalimutan ko na ngayon ay kaarawan ni Chloe. Oo, kailangan. Kailangan pa nating ipagdiwang ang kay Chloe kaarawan ngayon. Babalik ako. Bakit ang maliit na batang ito ay kahawig ko noong bata pa ako? Kaya ba? Si Emma, alamin mo kung sino ang nag-post nitong missing person poster. Sige, aayusin ko kaagad. Dito ka lang at tawagan mo agad ako kung may mangyari. Pupunta ako sa demolition site para magsiyasat. Opo.
Nanay, ano ito? Ito ay paalala sa atin na pahalagahan ang ating pagkain. Hindi madaling trabaho para sa magsasaka na ito ay palakihin. Gusto mo bang turuan kita kung paano ito basahin? Sige. Mahirap na trabaho sa ilalim ng tirik na araw. Ang pagod ay tumutulo sa lupa. Ay, ang bait-bait mo naman. Chloe, ngayon. 24 na kaarawan mo na. Nasaan ka nga ba? Mahal, sa biyahe mo, may narinig ka bang balita tungkol sa anak natin? Ayos lang. 24 na taon na siya ngayon. Baka pagkatapos ng kanyang kaarawan, kusa na siyang uuwi. Sino ba ang nakakaalam? Baka nga may asawa na siya ngayon. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko lang talagang maniwala. Gagalugarin ko ang buong bansa, pero mahahanap ko ang ating anak. Oo nga pala, tumawag si Tomas kanina. Sabi niya, buong pamilya nila ang pupunta rito. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ni minsan, hindi sila tumungtong sa bahay natin. Bakit ngayon lang nila naisip na ipagdiwang ang kaarawan ni Chloe? Hindi na bale, aayusin ko muna ng kaunti. Ay, naalala ko, nakaipon ako ng kaunting pera at nakabili ng cake. Pasok ka na muna. Ako na ang maglilinis. Ito lahat ang mga paboritong ulam ni Chloe noong bata pa siya. Nandito na si Tomas. Sasalubungin ko sila. Dito na siguro yung demolition zone, no? Nasaan yung pamilyang ayaw lumipat? Ayon sa report, mula sa Luntiang Lambak branch natin, isang empleyado, ang pamangkin nitong pamilya. Nag-volunteer siya. Sabi niya pupuntahan niya at kakausapin ulit. Mag-iikot lang ako. Kung may kailangan, sabihan mo lang ako. See ya. Ang lugar na ito, parang pamilyar. Tuloy kayo, umupo kayo. Ano ang uupuan? Hoy, Nora, anong niluluto? Repolyo. Patatas. Wala kundi patatas at repolyo. Walang kahit katiting na karne. Pinagbigyan ka na nga namin na dumating. Ito pa yung ihahain mo? Thomas, tipid muna tayo, okay? Birthday naman kasi, ang importante yung cake. Tama na. Sinong may oras sa pangit mong cake? Nandito ang anak ko ngayon para kausapin kayo tungkol sa demolition. Tito Lucas, Tita Nora, pirmahan nyo na lang ang dokumentong ito. Bukas, 500,000 dolyar ang nasa account nyo. Hindi namin ito pipirmahan. Kay Chloe ang bahay na ito. Kung gibain ang bahay na ito, hindi na niya mahahanap ang daan pa uwi. Hindi kami pipirma. Ayaw nyo? Nababaliw na ba kayo? Anong silbi ng paghawak sa sirasirang bahay na ito? 500,000. Nakita nyo na ba ang ganoong kalaking pera? Magtabi kayo para sa sarili nyo. Sobra-sobra na yan para sa ipon nyo sa buhay. Huwag kayong walang utang na loob. Hindi kami pipirma. Ayaw namin ng pera. Gusto lang naming bumalik ang anak namin. Hinahanap niyo pa rin ang anak niyo? Ilang dekada na kayong naghahanap, wala naman kayong nakita. Gising na kayo. Tigilan niyo na ang pananaginip ng gising. Sa tingin ko,
Kayong dalawa ay hindi lang talaga para magkaanak. Ang kapal mo. Ganyan ba ang sasabihin ng sarili mong kapatid? Baka bumalik na ang aming Chloe anumang araw ngayon. Umalis kayo. Lumabas kayo rito. Hindi kayo welcome sa bahay ko. Anong ginagawa mo? Akala mo ba gusto kong nandito sa sira-sirang lugar na ito? Tingnan mo ang lugar na ito. Magulo. Kahit na mahanap nyo ang anak nyo, kung sakaling mahanap nyo, sa tingin mo ba gusto pa niya kayo? Hoy, tatay! Bakit mo pa sinasayang ang hininga mo sa kanya? Matanda, huling tanong ko na ito sa'yo. Ang kasunduang ito, pipirmahan mo ba o hindi? Hindi. Matanda, hinahanap mo lang ang problema. Walang utang na loob. Tito mo siya. Bakit mo siya sinuntok? Anong ginagawa mo? Magalang lang ako nang tawagin kitang tito at tita. Akala mo ba talagang iginagalang kita? Walang utang na loob. Ikaw ang may kasalanan nito. Tigil. Umalis ka. Sino ka ba? Hinaharang mo ang demolisyon ko. Pababagsakin rin kita. Ang kapal mo. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal ng Grupo Sofia ang sapilitang pagpapalayas? Teka, sino ka? Kayong dalawa, ayos lang ba kayo? Ang bagay na ito ako na ang bahala. At para sa anumang issue tungkol sa demolisyon, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Miss, mukhang may impluensya ka. Tungkol sa aming bahay dito, pwede bang patawarin mo na? Oh, miss. Ang aming anak na babae ay nawawala na sa loob ng 20 taon. Gusto naming maghintay dito para sa kanya. Maghintay sa kanyang pag-uwi. Ano ang sinabi mo? 20 taon? Miss, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Ang bahay na ito ang aming huling pag-asa para mahanap siya. Nakikiusap ako. Ma'am, pakiusap. Huwag. Pakiusap. Tumayo ka muna. Ito, ang kwintas na Jade. Ito ang sa anak ko at sa akin. Nanay. Nanay. Tatay. Chloe? Chloe? Anak ka nga pala. Nangangarap ba ako? Anak ko, nasa bahay na ang anak ko. Tatay. Nanay. Pasensya na. Napakasamang anak ko. Pinahanap ko kayo ng napakatagal. Mula ngayon, pangako ko, talagang pangako, aalagaan ko kayong mabuti. Basta nandito ka na. Yun ang importante. Kuya, bumalik na ang anak ko. Nasa bahay na si Chloe. Lucas, ayoko sanang sabihin, pero ano ba ang dapat ikatuwa? Tingnan mo ang suot niya. Tingnan mo nga siya. Para siyang galing sa konstruksyon. Saktong-sakto ang dating mo. Kausapin mo nga ang mga magulang mo. Pirmahan nila ang demolition agreement. Huwag kang walang utang na loob. Proyekto ito ng Grupo Sofia. Kung magkakagusto ka sa anak kong nagtatrabaho sa Grupo Sofia, pagsisisihan ng buong pamilya mo, to. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa'yo, kung ano ang ama, siya ring anak. Kung ano ang ina, siya ring anak na babae. Ang anak mong babae ay katulad mo. Lucas, talunan ka lang. At ang anak mo ay ganoon din. Tama, 20 taon ng paghahanap, at ito ang anak na babae ang nakita mo? Kung tatanungin mo ako, dapat mo na lang ipakasal ang anak mo sa isang mayamang lalaki at tapos na. Tumahimik ka. Sabi nila, ang pagpapalaki ng anak na lalaki ay tiyak na mag-aalaga sa iyo sa pagtanda. Sa isang anak na babaeng katulad nito, paano kanya susuportahan? Tingnan mo ang aming Victor. Ang Grupo Sofia, isang manager ng sangay, $300,000 bawat taon. At ngayon, pinapaboran pa siya ni Roberto, si Ginoong Roberto, ang general na manager. Tingnan mo, ito ang kanyang kasintahan. Ang kalihim ni Ginoong Roberto, si Emma. Sa kanilang dalawa, kami mga matatanda ay pwedeng umupo na lang at mamuhay ng marangya. Paano kung ganito? Pwede naming ipahanap ng aming Victor sa anak mo ang ilang pansamantalang trabaho.
Mas mabuti kaysa magbuhat ng mga ladrilyo sa konstruksyon. Kung hindi, baka hindi siya makapag-asawa. Ma, gusto mo? Tulungan ko siya? Siya. Paupuin mo si Tio Lucas na lumuhod at magmakaawa sa akin. Ulitin mo? Sinabi ni Victor na paupuin ang tatay mo sa pagluhod. Hindi mo ba naiintindihan? Isang tuhod para sa isang trabaho? Nakakakuha ka ng magandang deal. Gusto mong lumuhod ang tatay ko para sa'yo? Hindi ka nga karapat-dapat. Ano? Kung hindi lang dahil magkakamag-anak tayo, hindi ko nga papansinin ang lugar mo. Ang sinasabi ko, akala mo ba makakapagpalaki ka pa ng anak mo? Tingnan mo itong magulong bahay na ito na tinitirhan mo. Sa ano mo siya palalakhin? Tatay? Tatay, anong ginagawa mo? Ayos lang ako, mahal. Wala akong kwenta. Hindi ko kayang bigyan ka ng mas magandang buhay. Ayokong mabuhay ka sa hirap. Sa lahat ng mga taon, marahil ay napakarami mong pinagdaanan doon. Tatay, huwag kang mag-alala. Sa lahat ng mga taon, doon, maayos naman ang buhay ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Nanay, gutom na ako. Hindi ba't may birthday cake ka para sa akin? Magkakape tayo. Siya. Tama. Kuya ate, ngayon lang umuwi ang anak ko. Kung ano man ang problema, pwedeng sa ibang araw na lang nating pag-usapan ito? Halika, maupo ka. Magkakape tayo. Kumain ka ng cake. Isinama mo pa ang walang kwentang anak na ito. At akala mo may pakialam ako. Thomas, ito ay tanda ng aming pasasalamat. Huwag mo sanang hamakin ito. Halika, maupo ka. Maupo? Wag na. Ito ang inaalok mo sa amin? Akala mo ba ang pamilya namin ay katulad ng sa inyo? Kumakain ng kung ano-anong basura? Pakiusap, wag naman ganyan. Ito, kumuha ka ng itlog. Saan mo ba nakuha ito? Kiik na walang pangalan. Kahit aso ko, ayaw kainin. At may lakas ka pa ng loob na ipagmayabang? Victor, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mabuti lang ang intensyon ng pamilya namin. Bakit mo gagawin ito? Bakit? Lumampas ka na. Sobra. Magsasabi ako sa pamilya mo, kung hindi kayo susunod at pipirma sa demolition agreement ngayong araw, lalo pang mas magiging masahol ako. Ikaw, Ano naman ako? Sasabihin ko sa iyo. Sa ngayon, magalang pa ako sa mga matatanda tulad ninyo. Pero pagdating ng asawa ko, hindi na ito magiging ganito kasimple. Pagdating ng panahong iyon, kahit lumuhod ang buong pamilya ninyo sa harap ko, wala nang magagawa. Tay, anong nangyari? lumabas kayo. Lahat kayo, lumabas. Tay, huminahon ka. Ngayon, magkakasama na tayong buong pamilya. Ayokong makipag-away sa mga walang kwentang kamag-anak na tulad ninyo. Lumuhod ka! Humingi ka ng tawad sa mga magulang ko at umalis ka na rito! Gusto mo? Lumuhod ako? At umalis? Nababaliw ka ba? Ako ay isang department manager sa isang branch ng Grupo Sofia. Sino ka ba para ganyanin ako? Ano ba ang pinagpapanggap mo sa harap ko? Hinampas mo ako? Ngayon, aalis ka na ba? Hinampas mo talaga ako. Sisiguraduhin kong malaman mo kung gaano kabigat ang halaga ng sampal na iyon. Ayos lang. Hoy! Ayaw pumirma ng dalawang matandang iyon. At ang puta nilang anak na babae ay nangahaspang manapak sa akin. Pumunta ka rito, kasama ang ilang lalaki, ngayon din. Sasabihin ko sa iyo, ang buong pamilya mo ay malapit ng maging palaboy. Mahigpit na utos ni Ginoong Roberto. Ang kubong ito ay dapat gibain. Si Ginoong Roberto? Si Roberto. Siya ang nagturo sa iyo na gumawa ng mga bagay na tulad nito? Ano ba ang estado mo? Anong lakas ng loob mong tawagin sa pangalan si Ginoong Roberto? Ganoon ba siya kahanga-hanga? Papasukin ko siya ngayon din na gumagapang. Roberto, may 1 minuto ka para pumunta rito. Binibining Sofia, anong maitutulong ko? May 1 minuto ka. Pumunta ka rito ngayon.
Sige. Ay naku. Galit na galit si Binibining S. May nagawa ba akong mali? Bilis, samahan mo ako para tingnan. Bilis. Grace, nandito ka na rin. Ang dalawang matandang ito at ang babaeng ito, sinusubukan ko lang pirmahan nila ang kasunduan. At ang babaeng ito ay may lakas ng loob na suntukin ako. Nangahas kang hawakan. Dang aking Victor? Ano? Kailangan ko bang kumonsulta sa orakulo para suntukin siya? Alam mo ba kung nasaan ka? Teritoryo namin ito. Sa Luntiang Lambak, sarili naming teritoryo ito. Paano ka nangahas makipag-away sa isang tao mula sa Grupo Sofia? Mukhang gusto mong mamatay. Ikaw diyan, hulihin mo siya. Tingnan natin kung talagang mapangahas siya. Sinong may lakas ng loob? Ikaw ang sekretarya ni Roberto, di ba? Ganito ba siya karaniwan magturo sa'yo? Kung paano kumilos? So, kilala mo pala talaga si Ginoong Roberto. Pero ang isang tulad mo malamang hindi mo naman siya kilala. Tigil mo na ang pagpapanggap. Ano pa ang hinihintay mo? Sige! Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong nangyayari? Huwag mong hawakan ang anak ko. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Nanay, tatay, Huwag mong hawakan ang anak ko. anong lakas ng loob mong hawakan ako? Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Sige, sasama ako sa'yo. Ikaw ang sekretarya ni Roberto. Tama ba? Sana hindi ka. Lumuhod at magmakaawa sa akin mamaya. Ang daldal mo pa rin. Kapag nasa security room na tayo, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisising, mamatay ka na lang. Bitawan mo ako! Tatay, nanay, hintayin niyo ako sa bahay. Babalik ako agad. Panaginip mo yan. Akala mo ba makakabalik ka pa? Dalhin niyo siya. Kaya kong maglakad mag-isa. Chloe, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Chloe. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Yung babaeng yon, si Chloe, naglakas loob pa talagang manuntok sa akin. Ito ang kapalit niyan. Kayong dalawang matandang tanga, maghintay lang kayo. Nanay, tatay, umalis na tayo. Walang utang na loob. Chloe, bitawan mo ako. Bitawan! Chloe! Chloe! Ako si Roberto, ang general na manager ng sangay ng Grupo Sofia. Anong nangyayari dito? Ikaw pala si Roberto. Ang iyong sekretarya ang nagpakuha sa seguridad para dalhin ang anak kong babae. At nakatayo ka lang dyan. Nagpapanggap na hindi mo alam? Ang iyong anak na babae, naka-uniforme ba siya ng trabaho? Isang payat na babae? Ay, naku. Pumunta ka agad sa tanggapan ng seguridad. Ngayon din, may masamang mangyayari. Mahal, kakauwi lang ni Chloe. Ngayon naman, dinampot na naman siya. Anong gagawin natin? Paano natin siya ililigtas? Tama, si Chloe. Nakapangako siya sa pamilya Enrique sa isang kasal na inayos. Paano kaya kung tayo na lang ang lumapit at magmakaawa sa mga Enrique? Kung tutulong sila, magiging maayos si Chloe. Oo. Ang pamilya natin ay talagang nakipagkasundo para sa kasal sa mga Enrique. Pero noon kasi, pareho lang kaming ordinaryong pamilya. Pero ngayon, ang mga Enrique ay isa na sa 4 na pinakamaimpluwensyang pamilya sa Luntiang Lambak. Hindi na tila papansinin. Pero kung hindi sa mga Enrique, kanino pa tayo lalapit? Hindi. Kailangan nating pumunta ngayon na. Baka naman bugbugin nila ng todo si Chloe. Kakauwi lang niya. Hindi ko kayang may mangyari sa kanya. Kailangan nating umalis ngayon na. Sige, kahit kailangan kong lunukin ang aking orgulyo, kahit kailangan kong lumuhod, pupuntahan ko ang mga Enrique para iligtas ang aming si Chloe. Tara na. Sige, kailangan na nating umalis. Kayong dalawa, lumabas kayo. Bantayan mo ang pinto. Ngayon, papag-aralan ko siya ng leksyon. Chloe, natatakot ka na ba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag sinaktan mo ako? Karapat-dapat ka dyan. Ano pa ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Matapang ka pa rin? Alam mo ba na ang aming sangay ng Grupo Sofia ang pangunahing kumpanya sa Luntiang Lambak? Nakipag-away ka sa maling tao. Tapos ka na. Tapos na ang buong pamilya mo. Mali ka. Ikaw ang tapos, Grace. Ikaw at ang buong pamilya mo. Kahit na lumuhod ka at magmakaawa para patawarin. Hindi ka pa rin mapapatawad. Humingi ng tawad sa'yo? Nababaliw ka na ba? Chloe. Oh, Chloe. Sa tingin ko, hindi mo lubos na naiintindihan ang iyong sitwasyon. Hayaan mo. Tulungan kitang umintindi. W.
Ang kapal ng mukha mong basain ako. Sinaboy kita kasi. Gusto kitang patahanin. Tumino ka na ba? Ikaw. Ang kapal mong manuntok sa akin. Sinuntok kita ng sadya. Batang pasaway ka. Ang kapal mong manuntok sa anak ko. Aralan kita ngayon. Lalabanan kita. Ikaw, Naghahanap ka ng gulo. Guwardiya, pumasok kayo rito. Gapusin niyo siya. Grace, kanina mo pa sinasabi, sino ang balak mong gapusin? Ginoong Roberto, ang babaeng ito. Nang wala ka, pinagbantaan niya akong sasaktan. Kailangan mong ipagtanggol ako, Ginoong Roberto. ngayong nandito na si Ginoong Roberto, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito matitiis. Tapos ka na. Patibuwisin ko ang buong pamilya mo. Ginoong Roberto, ang putang ito ay kagaya ng walang utang na loob niyang pamilya. Wala siyang respeto sa'yo o sa Grupo Sofia. Ano ba talaga ang nangyari dito? Ginoong Roberto, kasalanan niya ang lahat. Pinakiusapan namin siyang makipagtulungan sa investigasyon. Pero ang lakas ng loob niyang nanakit, hiniling pa niya na kaming lahat ay lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ginoong Roberto, hindi mo siya pwedeng palampasin. Sabi ko sa'yo, saktan mo ako at hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Gago. Ikaw ang hindi makakayanan ang kahihinatnan. Ginoong Roberto, ako. Anong ako? Ginoong Roberto, hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Anong mali mong ginawa? Ang lakas ng loob mong magtanong? Ginoong Roberto, may pagkakamali ba? Grace, masyado ba kitang pinalaki ng pabaya? Ang lakas ng loob mong gapusin siya? Alam mo ba? Sino siya? Siya ay isang hamak na empleyado lang siya, di ba? Ang mga magulang niya ay mga kawawang nilalang at tumangging lumipat. At sinubukan pa nilang lokohin tayo. Tumahimik ka. Tangang walang pangunawa. Umalis ka na rito. Binibining Sofia, huli si Roberto. Pakiusap, tagapangulo, parusahan ninyo ako. Ano? Tagapangulo. Ginoong Roberto, mali siguro kayo. Oo nga, tingnan mo ang suot niya. Paano siya magiging tagapangulo? Tumahimik ka. Anong karapatan mong pagdudahan ang pagkatao ni tagapangulo Sofia? Imposible. Roberto, wala kang karapatang magsalita. Ara, ang anak ni Lucas ay siya palang tagapangulo ng Grupo Sofia. Wala na tayo. Nasaktan na natin siya. Ayos lang. Roberto, ang sangay mong ito sa lunti ang lambak ay talagang hindi ko inaasahan. Pilit na pagpapaalis, pag-aresto sa mga tao, pananakot, pang-aapi, paggawa ng masama. Mayroon pa bang hindi mo kayang gawin? Paumanhin, tagapangulo Sofia, tungkol sa bagay na ito. Bibigyan ko kayo ng buong paliwanag. Paliwanag? Ang magaling mong sekretarya. At ang mga department manager sa ilalim mo, umaasa sa kapangyarihan ng iba, kaya naman sila'y walang batas. Pakiusap, huwag magalit. Binibining Sofia, karapat dapat mamatay ang dalawang ito. Tatanggalin ko sila agad at ipadala sa himpilan ng pulisya. Ako na ang bahala. Binibining Sofia! Binibining Sofia! Wag! Ako ang walang pangunawa. Ako ang bulag sa talento. Lahat ng pagkakamali ay akin. Nakikiusap ako. Pakawalan ninyo ako. Huwag ninyo akong ipadala sa himpilan ng pulisya. Dahil sa aming pamilya, pakawalan ninyo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Chloe, may mortgage pa tayong binabayaran. At ako, milyon-milyon din ang utang ko. Ang pinsan mong si Victor ay hindi pwedeng mawalan ng trabaho. At saka, syempre hindi siya pwedeng makulong. Ako ang iyong Tito Tomas. Oo. Pamilya pa rin naman tayo. Huwag kang maging ganito kalupit. Masyadong mabagsik ang puso mo. Walang puso ako. Walang awa ako. Kanina pa, habang sinisigawan mo ang mga magulang ko, habang sumisigaw ka at nagdedemanda na gibain ang bahay namin, bakit hindi mo naalala na magkakapamilya tayo? Tito Tomas, kanina, habang pinagbantaan mo ang mga magulang ko, bakit hindi mo naalala na ikaw mismo ang tiyo ko? Ngayong alam mo na ang estado at posisyon ko, bigla mo lang naalala. Kanina, habang pinagbantaan mo akong patayin, bakit hindi mo naalala na ako mismo ang kapatid mo? Ngayon, ang isang paghingi ng tawad ay huli na ang lahat. Alisin ninyo ang mga taong ito para sa akin. Tungkol sa'yo, ang sangay ng lunti ang lambak ay naging ganap na kaguluhan. Hindi ka rin walang kasalanan dito. Magpapadala ako ng mga tao mula sa punong tanggapan para mag-imbestiga. Kung malinis ka, edi mabuti. Ngunit kung kasangkot ka, mag-impake ka ng iyong mga gamit at umalis ka. Huwag kayong mag-alala, Binibining Sofia. Aayusin ko ng maayos ang bagay na ito.
Handa rin akong makipagtulungan sa investigasyon. Binibining Sofia! Binibining Sofia! Kasalanan lahat ito ni Victor. Niloko ako niya at ng pamilya niya. Si Victor ang may gawa ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang may kasalanan ng lahat. Grace, anong ginagawa mo? Anong lakas ng loob mong isisi sa akin? Kung hindi dahil sa pamilya mo, maiinis kaya ako kay Binibining Sofia? Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Tapos na talaga tayo. Binibining Sofia, nagkamali talaga ako. Ang mga nakakasuklam na taong ito, huwag na kayong magpakita sa harap ko. Nakakadiri sila. Opo, Binibining Sofia. Tao, samahan ninyo ng maayos ang mga taong ito palabas. Pagkatapos, itapon ninyo sila palabas ng luntiang lambak. Hindi ninyo ito magagawa. Hoy, kayong mga tao. Emma, uwi na tayo. Miss Sofia, humingi ng tulong ang mga magulang mo sa pamilya Enrique. Ang mga Enrique ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa Luntiang Lambak. Mukhang may kasunduan kayo ng kasal. Enrique, tapos na usapan. Ryan ang nakatakdang ikasal kay Chloe. May nakatakdang ikasal pala ako? Sige, pupuntahan ko ang mga Enrique. Sabihin mo kay Roberto, maghanda ng isang salo-salo. Gusto kong ipakilala ang mga magulang ko sa lahat ng nasa salo-salo. At saka, sa ngalan ng Grupo Sofia, padalhan ng pamilya Enrique ng kontratang ₱1,000,000 ang nakatakdang ikasal sa akin. Ay dapat na mula sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Luntiang Lambak. Bahay ito ng manugang namin. Lolo, sinong manugang mo? Ito ang pamilya Enrique, ang tinaguriang pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan. Maganda na yan. Pero pagkatapos ngayong gabi, ang pamilya Enrique ay tataas sa tuktok sa isang hakbang. Ryan, paano mo naman nasaktan ng isang tao? Ang lakas ng loob mong tawagin akong Ryan? Ryan, ikaw? Tumahimik ka! Ginoong Enrique, kami. Narinig ko kayo yung dalawang matandang hukluban na nagkakalat ng chismis kahit saan, na sinasabing, ako ang manugang ninyo. Ginoong Enrique, ito ay isang bagay na ikaw at ang iyong ama ang nagayos. Hindi kami nagsasabi ng kalokohan. Kahit na ang aking ama ang nag-ayos ng kasal na ito, tingnan ninyo ang sarili ninyo. Tingnan ninyo ang lagay ninyo. Anong klaseng basura naman ang anak ninyo? Paano siya karapat-dapat na mapangasawa ng pamilya ko? Ginoong Enrique, narito kami ngayon. Naisa na naming. Nais mo gaano? Hera, si. Ngayon, itong binata ay ituturing kayong mga pulubi. Kunin ninyo ang perang ito at umalis kayo sa harap ko. Ngayon din. Ginoong Enrique, hindi talaga kami narito para... Tama na. Ayokong marinig ang kalokohan ninyo. Mga gwardiya, bali ng mga binti nila. Itapon sila. Sino ang may lakas ng loob? Nanay. Chloe, nandito ka na pala. Ayos ka lang ba? Inay, okay lang ako. Masaya na ako at nandito ka na. Iyon lang ang mahalaga. Tay, huwag kang mag-alala. Ang Grupo Sofia ay mahigpit na nagbabawal sa sapilitang pagpapalayas. Si Victor at ang pamilya niya ang gumagawa ng kalokohan. Nagpadala na ako ng mga tao para asikasuhin ito. Mabuti. Kaya ikaw ang anak nitong dalawang matandang hukluban, ano? Hindi ka ba nawala? Nakabalik ka? Kahit na nakabalik ka, tingnan mo kung ano ka. Akala mo, makakapag-asawa ka sa pamilya Enrique? Ikaw si Ryan, tama ba? Ikaw yung nagbabantang balibagin ang mga binti ng mga magulang ko. Oo, ako ang nagsabi. Ano ngayon? Ang kapal ng mukha ng isang kawawang babae na tulad mo nakausapin ako ng ganyan? Mukhang gusto mong mamatay. Hindi lang kita kakausapin ng ganito. Sasampalin pa kita. Sasampalin mo ako? Saan galing itong probinsyanong ito? Ryan. Ngayon, ang aming Grupo Sofia ay binibisita ni Chairman Sofia ang Luntiang Lambak. Ngayong gabi, may handaan sa Hotel Marilag. Narinig ko sa tatay ko na plano ng grupo na mamuhunan ng 1 bilyon sa pamilya Enrique. 1 bilyon? Mia? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Ang yaman ng pamilya namin ay 300 milyon lang ang halaga. 1 bilyong pisong pamumuhunan. Ang pamilya namin ay maaaring maging pinakamakapangyarihang pamilya sa Luntiang Lambak. Paano ako nagkakamali? Ang tatay ko, si Roberto, ang general na manager ng sangay ng Luntiang Lambak ng Grupo Sofia.
Ryan, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa mga taong ito. Umalis na tayo. Mia, nangangamba ako na hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang tinatawag kong nobya, ay may kapal ng mukha na pumunta rito para pilitin akong pakasalan siya. Sigurado ako na narinig niya na ang aming pamilya Enrique ay malapit ng maging pinakamakapangyarihang pamilya sa luntiang lambak. Kaya desperado siyang pakasalan ako. Ano? Hoy, ikaw pala si Ryan? Ang nobya mula sa kasal na inayos na nawala noong bata pa kayo? Tingnan mo nga ang sarili mo at sa tingin mo ay makakapag-asawa ka sa pamilya Enrique? Walang hiya. Ikaw, Bitawan mo ako. anak ka ni Roberto, di ba? Ni hindi nga siya maglalakas loob na kausapin ako ng ganyan. Ang kapal ng mukha mo. Mia, ayos ka lang ba? Ryan, manggagawa ba ito? Ang lakas niya. At may kapal pa ng mukha na hawakan ako. Mukhang gusto mong mamatay. Chloe, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang hawakan si Mia? Iminumungkahi ko na lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mia ngayon din. Baka kung makita niyang para sa akin ito, baka patawarin ka niya. Sa tingin ko kayo ang may kapal ng mukha. Gusto nyo nang paumanhin mula sa akin? Karapat-dapat ba kayo? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Sino ka ba? Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat mag-asawa sa pamilya Enrique. Ayaw ko nang mag-aksaya ng salita sa iyo. Ang aming pamilya Enrique ay nakakuha ng pabor mula sa Grupo Sofia. Malapit na kaming maging pinakamakapangyarihang pamilya sa luntiang lambak. Sa panahong iyon, Hindi ka na nga karapat-dapat na maglinis ng sapatos ko. Ako, Ryan, ay nais na wakasan ang kasunduan sa iyo. anong karapatan mong kanselahin ang kasunduan natin? Wala ka talagang kamalayan sa sarili mo, ano? Nagsalita na si Ryan. Hindi ka lang talaga karapat-dapat para sa kanya. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Ang isang lalaking katulad niya, hindi ko siya kukunin kahit pa libre siya. Hinahanap mo talaga ang gulo. May tao. Huwag. Ay, mahal. Binibini. Ayos lang. Baka para sa ikabubuti na nakansela ang kasunduan. Kumapit na ngayon ang pamilya Enrique sa Grupo Sofia. Naging mataas na lipunan na sila. Wala na tayo sa antas nila? Ayos? Ma, Chloe, ang nanay mo dito ay mas may sentido kumpara sa'yo. Ang katotohanan ako ay nakikipag-usap pa rin sa'yo ng magalang ngayon. Huwag kang magpakawalang utang na loob. pero makinig ka sa akin. Hindi mo kinainis ang kasunduan sa akin. Ang pamilya Enrique mo. Ang hindi karapat-dapat sa pamilya ko. Sa ano, ikaw? Hindi mo pa ba tiningnan kung ano ang itsura ng pamilya mo? Isa ang magbobote, ang isa naman ay magbabakal. Ano? At ngayon akala mo mas magaling ka kaysa sa lahat? Nagpapaalala lang ako sa'yo ng mabait. Sana ngayong gabi, hindi mo ito pagsisihan. Huwag kang mag-alala dyan. Ako, si Ryan Hank, ay hindi kailanman nagsisi sa anuman. Ryan, wag na nating sayangin ang salita sa mga taong ito. Malapit nang magsimula ang handaan. Personal na sasalubong ang tatay ko, sa chairman. Maaga tayong pumunta para makapaghanda. Tara na. Ngayong ang pamilya Enrique ay naging isang makapangyarihang pamilya na nakalimutan na nila ang lahat ng ating nakaraan. Mahal? Ayos lang. Kasalanan natin itong lahat. Hindi lang talaga tayo sapat. Okay lang. Ako na ang bahala. Hahanap ako ng magandang mapapangasawa mo. Sige lang. Ang buong bagay na ito, hindi naman kailangang magmadali. Oo nga pala. Magkakasama tayong buong pamilya ngayon. Paano kung pumunta tayo sa bayan sa Hotel Marilag at maghapunan ng pagsasama-sama? Maaari nating imbitahin ang lahat ng ating kamag-anak. At magsaya tayong magkakasama. Hapunan? Pwede naman tayong kumain ng simpleng pagkain lang. Pero ang Hotel Marilag, malaking halaga ang magagastos doon. Honey, ang tagal mo nang wala. Marami ka sigurong pinagdaanan. Ang perang iyon, huwag mong sayangin sa amin. Ma, paano naman masasabing sayang sa inyo? Huwag kang mag-alala. Maganda ang kinikita ko nitong mga nakaraang taon. Isang kainan lang naman ito. Wala yan. Sige na, Nora, iyan ang paraan ng ating anak na ipakita ang kanyang pagmamahal. Dapat tayong matuwa. Tara na. Siya? Ma? Pa? Kailangan kong sagutin ang tawag. Mahal, magkano pa ang natitirang pera natin? Kapag nasa hapunan na tayo na ang dapat magbayad. Kung kinakailangan, gagamitin natin ang ipon sa buhay natin. Hindi natin pwedeng hayaan ang ating anak na umuwi at mapahiya. Sia, tumawag ka na sa lahat ng ating kamag-anak. Sabihin mo sa kanila ang ating pamilya. Ang ating hirap ay napalitan na ng kasiyahan. Hello? Diana? Si Nora ito. Ano? Ang walang kwentang anak mo ay nakita na. Chloe, napakabait na anak niya.
Sabi niya gusto niyang magkaroon ng hapunan ng pagsasama-sama sa Hotel Marilag sa bayan ngayong araw. Ang tatay niya ay nagsabing imbitahin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Para dumalo at magdiwang. Hapunan sa Hotel Marilag at inimbitahan tayo. Alam mo ba kung magkano ang pagkain sa Hotel Marilag na yon kada mesa? Diana, mali ang pagkakaintindi mo. Si Chloe ay talagang maayos na ang kalagayan ngayon. Siya, Sige. Pupunta kami mamaya. Isang buong pamilyang may marungis na anyo, nagmamaganda at manlilibre pa sa Hotel Marilag. Pupunta ba tayo? pupunta tayo? Nakita na ang walang kwentang anak niya. At may kapal pa ng mukha para imbitahan tayo sa hapunan. Sabihin mo nga, dapat ba talaga tayong pumunta? Pumunta? Bakit hindi tayo pupunta? Hindi ba't sabi ni Nora napaka-impressive ng anak niya? Mamayang gabi, papapuntahin din natin ang anak natin kasama ang nobyo niya. Hayaan nating makita ng mga kawawang nilalang na yon para sa kanilang sarili kung ano talaga ang ibig sabihin ng magtagumpay. Ang manugang natin ay isang mid-level manager sa Grupo Sofia. Ang walang kwentang anak niya ay hindi pa nga makahanap ng nobyo. Tingnan mo. Pumunta rito ang pangalawa mong kapatid at ang asawa niya gamit ang motorsiklo para kumain sa Hotel Marilag. Nakakakahiya ba yon? Ni hindi nga sila maglakas loob na sumakay ng taxi. Tapos, imbitahin pa tayo sa napakamahaling lugar tulad ng Hotel Marilag. Hindi naman siguro inaasahan nilang tayo ang magbabayad, di ba? Lily, Hipeg. Si Chloe talaga ang gustong manlibre sa lahat. Nagtrabaho siya sa lungsod, kumita ng malaki. May pera na siya ngayon. Pera? Anong pera? Narinig ko isa lang siyang manggagawang OFW. Kung ako ang tatanungin, dapat magpakasal na lang siya ng maaga. Oh, tama. Tingnan mo. Sa pamilyang katulad ng sa inyo, sigurado akong wala siyang mahanap na boyfriend. Tingnan mo, anong klaseng kotse yan? Alam mo ba? Yan? Mercedes yan. Mercedes, yung tipo ng sasakyang gamit ng mga malalaking boss. Leo, ipakita mo sa tito at tita mo kung ano talaga ang isang mamahaling kotse. Ito ang pinakabagong modelo ng Mercedes. Hindi naman ganun kamahal. Ilang daang libong piso lang. Anong ginagawa mo? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ang pag-uugali mo ay nakakatakot na. Ah, ganun ba? Tito David, Tita Diana, bakit hindi kayo umakyat at umupo sandali? Leo, kung madumihan ang kotse, kailangan nating hugasan ulit. Wag na. Hindi kami sanay na umupo sa ganitong klaseng kotse. Oo. Paano kung siya namin? Hindi namin kayang bayaran yan. Isang Mercedes? Yan ba ang nakakatakot sa inyo? Kung makikita ninyo ang kotse ng chairman ng Grupo Sofia, ang Bentley, hindi ba kayo matatakot ng husto? Leo, bakit mo sinasabi sa kanila ang lahat ng ito? Hindi naman nila maiintindihan yan. Ang pamilyang ito, hindi talaga sila para sumakay ng Mercedes. Hindi nila kailangang sumakay ng Mercedes. Dahil mula ngayon, lahat sila ay sasakay na ng Bentley. Wow! Ito ang pinakabagong Bentley, isang limited edition na modelo. Narito pa talaga ito sa Luntiang Lambak, isang maliit na bayan tulad nito. Nananaginip ba ako? Ito ay isang Bentley. Sa Luntiang Lambak, mayroon palang taong ganito kayaman. At ito ang unang beses kong makakita ng isa. Diyos ko. Ang ganitong klaseng kotse, hindi mo lang basta mabibili ng pera. Ang estado ng may-ari ay pambihira. At ikaw? Kumusta, miss? Hayaan niyong magpakilala ako. Galing ako sa Grupo Sofia. Umalis ka dyan! Tay, nanay, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Sino-sino ang mga ito? Lucas, Nora. Ito si Chloe. Tama, ito ang anak ko, Chloe. Tay, naaalala ko, manggagawa lang sa ibang bansa itong si Chloe, di ba? Paano siya napunta sa Bentley? Siguro nirentahan lang, ano? Hala, sige na. Hindi ko naman sinasadyang maging masakit. Pero ang pamilya nyo talaga, marunong magpanatili ng panlabas na anyo. Una, hapunan sa Hotel Marilag.
tapos Bentley. Ha, narinig ko. Ang pagrenta ng Bentley sa loob lang ng isang oras. Libo-libo ang bayad. Hoy, huwag kayong lalapit sa amin para humingi ng pera kapag hindi nyo mabayaran ang kotse. Hindi ito rented na kotse. Akin ito. Sa iyo ang kotse na ito? Oy, Alam mo ba kung magkano ang Bentley na ito? Kahit sa aming grupo Sofia, ang chairman lang ang may kayang bumili nito. Tangang babae, ang lakas ng loob mong magpanggap na mayaman sa harap ko? Baka naman, may maloko ka pa. Sayang naman para sa iyo, mid-level manager ako sa grupo Sofia. Sa admin department, business supervisor. Business supervisor. Hindi naman ganoon kalaking titulo. Pero ang yabang mo naman. Baka hindi mo alam, pero ngayong gabi, ang aming chairman ay may handaan din dito. Kapag nangyari iyon, kung maipagmalaki ko ang sarili ko sa chairman, mapopromote ako sa posisyon. Ang isang probinsyano, tulad mo, ay hindi mauunawaan. CJ, Tito, Tita, huwag niyong sayangin ang oras niyo sa mga pulubing ito. Dadalhin ko kayo sa venue, ipakikilala ko kayo sa ilang importanteng tao. Tara na. Hem, Chloe, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Nahiya ka dahil sa akin. Huwag kang magbiro. Huwag kang mag-alala. Mamaya, hindi tayo mapapahiya. Sinisiguro ko ito. Tara na. Si, Ang pamilya Roberto ang may hawak sa handaang ito. Walang dapat magkamali. Kung hindi, alam mo kung ano ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala, Ginang Emma. Nandoon na ang anak kong babae, siya ang nag-aasikaso. Pupunta na ako roon ngayon. Sinisiguro kong walang magkakamali. Lalakad na ako. Pasok. Ginang Emma, ito po si ang punong kalihim ng aming grupo Sofia, ang punong kalihim. Sa grupo Sofia, siya ang pangalawang pinuno, pinakamataas sa lahat. Ako? Dahil lang nakita ni Ginang Emma ang aking potensyal. Kaya ako nakarating dito. wow, nakahanap ka talaga ng magaling na mentor. Naku, kumusta po, Ginang Emma? Leo, ang dahilan kung bakit kita dinala sa lunti ang lambak ay para bigyan ka ng tunay na pagkakataon kung maipagmamalaki mo ang sarili mo sa chairman. Alam mo, ang posisyon ng pinuno ng admin department ay maaaring maging sayo. Huwag kayong mag-alala, Ginang Emma. Hindi kita bibiguin. Mia, ang banquet ng Grupo Sofia ay talagang ibang klase. Pagdating ng chairwoman mamaya, pakiusap, tulungan mo kami at magsalita ng mabuti para sa pamilya Enrique. Tita, napakabait mo naman. Nakumbinsi na ng tatay ko ang grupo na mamuhunan ng 1 bilyon sa pamilya Enrique. Ang pagpapakilala sa iyo sa chairwoman ay ang pinakamaliit na magagawa ko. $1 bilyong. Ay, Mia, binigyan mo ang iyong tita ng pinakamagandang sorpresa. Tita ay talagang dapat magpasalamat ng maayos sa iyo. Tita, wag na. Malapit kami ni Ryan. Hindi na kailangang magpakapormal. Hoy, Mia, bakit biglang darating ang chairwoman ng grupo Sofia sa isang maliit na lugar tulad ng Luntiang Lambak? Narinig ko na ang chairwoman ay talagang tagalunti ang lambak at mayroon siyang nobyo na tagalunti ang lambak din. Kaya siya namumuhunan dito. Sino kaya ang maswerteng lalaki na napakapalad para pakasalan ng ating chairwoman? Tiyak na may malaking kapalaran siya. Ma, kuya, bakit nandito na naman ang pamilyang iyon? Ryan, hindi mo ba sila nilinawan? Paano sila naging makapalang mukha para sundan kami dito? Buisit, nangahas talaga silang sundan kami. Alam ko na, ang mga taong walang pinag-aralan ay hindi talaga susuko. Tita, huwag kang mag-alala. Ang banquet ngayon ay inorganisa ng aming grupo Sofia. Espesipikong hiniling ng tatay ko sa akin na ako ang maging in charge ng reception dito. Kung mangahas ang pamilyang iyon na gumulo, papatawan ko sila ng leksyon at palalayasin. Tatay? Nanay? Ang handaan ngayong gabi ay espesyal na inihanda para sa inyo.
Plano kong ipahayag ang inyong mga pagkatao sa lahat. Handa na ba kayo? Chloe, seryoso ka ba? Ito, para sa amin ba talaga ang lahat ng ito? Chloe, magkano ang nagastos mo dito? Tatay, hindi pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay masaya kayo. Ay, tigilan mo yan, matanda. Ito ang paraan ng ating anak para ipakita ang pagmamahal niya. Chloe, huwag mo nang ulitin ito. Huwag mo nang ulitin. Chloe? Sinong nagpahintulot sa'yo na narito ka? Ang lugar na ito ngayon ay may handaan ng aming grupo, Sofia. Bago dumating ang aming chairman, dalhin mo ang iyong dalawang mga magulang mong basurero at umalis kayo. Mia, ano ang karapatan mong tumayo sa harap ko? Ako ang anak ni Roberto. Ang handaan ngayon ay inorganisa ng aming grupo, Sofia. Kung wala akong karapatang magsalita, sino pa ang may karapatan? Ikaw? O ang iyong dalawang mga magulang mong walang kwenta? Tumahimik ka! Nagagalit ka? Sige, suntukin mo ako. May lakas ka ba ng loob? Nakikiusap ka ba sa akin? Ikaw, Mia, ayos ka lang ba? Good. Ay Chloe, huwag kang padalos-dalos. Nanay, tatay, narinig ninyong lahat? Siya ang nakiusap na suntukin ko siya. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na narinig ko ng ganoong kahibangang kahilingan. Chloe, ang lakas ng loob mong manuntok kay Mia. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na nakikiusap siya sa akin? Ano ang kalagayan ni Mia? Anong lakas ng loob mong hawakan siya? Anak lang naman yan ni Roberto, di ba? Kalimutan mo na siya. Kahit pa dumating ang tatay niya, ako mismo ang babatok sa kanya. Ang pangalan ni General Manager Roberto ay hindi mo dapat binabanggit. Mabuti nga at hindi siya nandito ngayon. Kung nandito siya, patay kayong lahat. Hello? Nakuha ko. Nakarating na ang chairman sa banquet hall. Tama ba, DT? Sa hagdanan kayo dumaan. Ikaw, lumuhod ka ngayon din. Magmano ka at humingi ng tawad kay Mia. At kayong dalawang matanda, lumuhod din kayo. Sino ka ba para mag-utos ng ganyan? At sino naman siya? Anong lakas ng loob mong ipag-utos na kami ng magulang ko ay lumuhod sa kanya? Putang ina mo! Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa kuya at hipag ko? Nakaporma at mapagpanggap, nakapasok dito ng makapalang mukha. Gusto mo lang maakit ang atensyon ng kuya ko, di ba? Nananaginip ka ng gising. sobra na ba? Hayaan mong maging direkta ako sa iyo. Kung hindi lang dahil sa anak ko at sa malas mong anak na may kasunduan sa kasal noong bata pa, ang aming pamilya Enrique ay hindi sana nahiya sa mataas na lipunan sa mga nakaraang taon. Hindi pa namin kayo sinusuklian at masyado na yang malaki para sa inyo. Anong lakas ng loob ninyong sumunod sa amin dito? Hindi ba ninyo alam ang inyong lugar? Lumabas kayo! Gusto ninyong umalis? Napakadali naman ninyong palayain. Hindi ba't matagal na ninyong hinihintay ang pagtatagpo natin? Ngayon, ibibigay ko sa inyong lahat ang nararapat na pagdiriwang. Mga guwardiya. Baliin ang mga binti ng babaeng ito at ang mga binti nitong dalawang matandang tanga. Mula ngayon, gagawin kong magugulong sa wheelchair ang buong pamilya nila hanggang sa katapusan ng buhay nila. Hayaan mong maintindihan nila. Ang kapalit ng pakikialam sa akin? Huwag. Huwag. Binibining Enrique. Hindi, ginang Enrique. Papaaminin ko agad si Chloe. Magsosorry kami ngayon din. Oo. Magsasorry kami agad. Agad. Anak, makinig ka sa nanay mo. Hindi natin kaya silang kalabanin. Kaya ngayon alam mo nang mali ka? Ngayon ka pa magsosorry? Huli na. Tiningnan mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Anong lakas ng loob ninyong magpakita rito? Wala na kayong hiya sa sarili ninyo, kaya bakit pa namin kayo rerespetuhin? Ginang Enrique, ang lakas ng loob mo. Ano ang sinabi mo? Nanay, tatay, tulad ng sinabi ko dati, ang handaang ito ay ginanap para lang ipagdiwang ang muling pagkikita ng pamilya natin. Kaya kayo ang mga host dito. Kung kayo naman, kayo ang dapat mag-sorry.
At kayo ang dapat umalis. Hindi lang iyon, kundi kayo pa ang luluhod na magmamakaawa. At tatakbo ng pabulusok? Chloe, kawawa naman talaga ang mga magulang mo na may anak na tulad mo. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ang anak na hinanap nila ng mahigit 20 taon, na bali ang mga binti, nakaluhod at nagmamakaawa. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Sige, Si General Manager Roberto ng Grupo Sofia sa sangay ng Luntiang Lambak ay dumating na. Chloe, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa pintuan? Ang taong nasa pintuan ay ang General Manager ng sangay ng Grupo Sofia, Roberto. At ang taong nasa likuran niya ay walang iba, kundi ang chairman ng Grupo Sofia. Kung magkakagulo ka dito ngayon at kami ay iyong aalipustahin, sa pinakamasama, babasagin namin ang mga binti mo at itatapon ka. Ngunit kung ang taong nasa pintuan ang iyong aalipustahin, ikaw ay mamamatay ka ng walang libingan ngayon. Ryan. Paano malalaman ng mga taong ito, ng mga probinsyanong ito, ang estado ng tatay ko sa Luntiang Lambak? Paano nila maiintindihan ang kapangyarihang kinakatawan ng Grupo Sofia? Ang mapisa ng isang malaking tao mula sa Grupo Sofia ay isang karangalan para sa iyong mga ninuno. Chloe, tapos na ang oras mo. Hindi ang oras ko ang tapos. Ikaw ang magdurusa ng husto. Matigas pa rin ang loob mo kahit malapit ka ng mamatay? Alam mo ba na ang lalaking dumating ay ang tatay ko, si Roberto? Huwag mong sabihing umaasa ka na bibigyan ka ng katarungan ng tatay ko? Napapanood mo masyado ang mga drama sa hukuman. Kalimutan mo na. Chloe, walang saysay ang pakipag-usap. Nay, sa isang babaeng tanga tulad mo, at kayong dalawang matandang hukluban, bakit hindi ninyo pinigilan ang tangang anak ninyo? Ano? Gusto nyo ba talagang mamatay dito nang magkakasama? Ryan. Nakagawa lang si Chloe sa bugso ng damdamin. Mangyaring magsalita ka ng mabuti para sa kanya. Nakikiusap ako. Akala mo ba pwedeng tawagin mo akong Ryan? Ryan, huwag kang magmalabis. Magmalabis? Pwede pa akong magmalabis ng higit pa. Ryan, ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Ano naman kung sinuntok kita? Ang lakas ng loob mong manakit sa mga magulang ko, karapat dapat ka diyan. Sa simula, gusto ko lang ipakilala ang mga magulang ko sa salo-salo ngayon. Hindi ko naman gustong makialam sa pamilya ninyong Enrique. Ngunit ikaw, Ryan, na umaasa sa sinasabi mong estado bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa Luntiang Lambak, ay walang habas na nanakit sa mga magulang ko. Inihahayag ko na mula ngayon, tapos na ang pamilyang Enrique sa Luntiang Lambak. Talagang sobra-sobra ka na. Isang dukhang babae na gustong guluhin ang mundo? Mga guwardiya, basagin ninyo ang mga binti niya. Tingnan natin kung paano niya balak guluhin ang mundo. Kaninong mga binti ang balak ninyong basagin? Hoy Leo, nakilala mo na ba ang chairman mo? Ma'am, baka hindi mo alam ito, pero ang dating chairman namin ay kakababa lang. Ang bagong chairman na ito, si Sofia, kakaunti lamang ang mga tao sa buong grupo ang nakakita sa kanya. Para sa akin, ang pagkakaroon ng karangalan na dumalo sa hapunan ngayong gabi ay isang malaking kapalaran. Hoy Leo, pero kung hindi mo pa nakikilala ang iyong chairman, makikilala mo ba siya mamaya? Sa pagkakaalam ko, ang bagong appoint na chairman namin ay laging may daladalang Crescent Jade pendant. Kaya mamaya, kahit sino ang makita natin, basta suot nila ang pendant na iyon, siya ang chairman natin. Isang Crescent Jade, Panda? Ay naku, may regalo ako sa'yo para sa iyong kaarawan. Ikaw, Baka si Chloe ang chairman? Imposible. Talagang imposible. Iyon. Hoy Leo, kung ikaw ang maging head ng administrative department na iyon, hindi ba mas mataas ang iyong estado at posisyon kaysa kay Roberto? Pero si Roberto, sa Luntiang Lambak natin, parang siya ang may-ari doon. Ano ba ang kanyang halaga? Isang maliit na branch manager lang. Paano siya maihahambing sa akin? oy, Bakit pupunta ang chairman ninyo sa Luntiang Lambak natin? Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Enrique. Ang panganay na anak ng mga Enrique, si Ryan Enrique, ay ang nobyo ng chairman natin. Nag-invest ang chairman natin ng $1 bilyong sa pamilya Enrique. Gusto niyang gawin ang mga Enrique na pinakamakapangyarihang pamilya sa Luntiang Lambak. $1 bilyong? Hindi ka nagbibiro, di ba? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Kaya ang mga pangunahing bisita ngayong gabi, bukod sa chairman, ay ang pamilya Enrique. Lahat maging alerto. Mamaya, kung makilala natin ang chairman,
o si Ginoong Enrique. Dapat kayong maging magalang, naiintindihan? Naiintindihan. Kanino mo balak baliin ang mga binti? Tatay, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po ang lahat. Aksidente ko pong napapasok ang pamilyang ito ng mga basurero at magbabakal. Mga basurero at magbabakal. Eksakto. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang mansanas ay hindi nahuhulog malayo sa puno. Ang anak ng isang basurero ay natural na magbabakal din. Tama. Ginoong Roberto, hahanap na lang ako ng ilang bote at tirang pagkain para ipamigay sa kanila. Tatay, huwag kayong mag-alala. Ipapapalabas ko sila kaagad. Hindi talaga ito makakaabala sa mahalagang negosyo ng Grupo Sofia. Tatay, Ginoong Roberto, kayo po ay... General na manager ng sangay ng Grupo Sofia, si Roberto. Tagbati, Tagapangulo Sofia. Pagbati, mga kagalang-galang na matatanda. Ano? Tagapangulo? Roberto, ito ba ang handaan na inihanda mo para sa akin? Binibining Sofia, pasensya na, aayusin ko ito kaagad. Ako na ang bahala ngayon. Chloe, Ginoong Roberto, ano ang itinawag sa iyo ni Ginoong Roberto kanina? Ano? Tama. Tama ba ang narinig natin? Kagalang-galang na mga nakatatanda, hindi tama iyon. Talagang hindi. Roberto na lang ang itawag ninyo sa akin. Chloe, posible bang ikaw nga talaga ay... Tama. Ako ang chairman ng Grupo Sofia. Ito. Totoo, ang anak ko ay naging matagumpay na. Ang anak ko ay chairman pala. Ginoong Roberto, posible bang ang babaeng ito ay talagang ang chairman ng Grupo Sofia? Paano nangyari iyon? tatay, paano nangyari iyon? Nagkakamali ka ba? Naalala ko ang chairman ng grupo natin ay si Sofia. Wala itong kinalaman sa simpleng mahirap na babaeng ito. Tumahimik ka. Bilang general manager ng sangay ng Grupo Sofia, paano ako magkakamali sa kanyang pagkakakilanlan? Bukod pa riyan, ngayon ay ang handaan ng Grupo Sofia. Wala kang karapatang magtanong. Imposible. Talagang imposible iyan. Paano siya maging chairman? Tatay, hindi ba sinabi mo sa akin na ang grupo ay namuhunan ng 1 bilyon sa pamilya Enrique? Kung siya nga talaga ang chairman, bakit kaya si Ryan ay makikipaghiwalay sa kanya? Bakit? Mga gwardiya, ilabas ninyo siya rito. Tatay, Tatay, talagang nagsisinungaling ka sa akin. Chairman, ako. Ang pamilya ninyong Roberto, talagang may kaya kayo sa luntiang lambak. Diyos ko! Sino ang mag-aakalang si Lucas, na hinamak ng lahat, ay may ganoong kamanghamanghang anak na babae? Ang binalik sa kanila ay hindi lang isang anak, kundi kayamanan at kasaganaan. Kung naaalala ko ng tama, ang mga pamilya Lucas at Enrique ay may kasunduan pa rin sa pag-aasawa. Ay nako, ibig sabihin ng nobya ng anak ko ay ang chairwoman ng Grupo Sofia. Yung bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa Grupo Sofia ay galing kay Chloe. Para sa aming pamilya Enrique iyon. Yaman na natin. Kaya pala, ang Grupo Sofia ay nagbigay sa pamilya natin ng bilyong dolyar na order. Kaya ang chairwoman ng Grupo Sofia ay ang magiging hipag ko. Chloe, totoo nga. Ikaw nga ba talaga ang chairwoman ng Grupo Sofia? Ako man ang chairwoman ng Grupo Sofia o hindi? Ano ba sa'yo yon? Ano ba sa inyong pamilya Enrique yon? Anong ibig mong sabihin? Ano sa akin yon? Chloe, nobya kita. Ibig sabihin, magiging asawa kita. Ikaw, ang chairwoman ng Grupo Sofia. Pagkatapos nating ikasal, ang sayo ay sa akin din, di ba? Mr. Ryan, ang kapal ng mukha mo ay higit pa sa inakala ko. Chloe, nobyo mo ako. Ang kasunduang ito ay napagkasunduan bago pa tayo ipinanganak. Kasunduan? Nakalimutan mo na ba ang nangyari kaninang hapon? Sa pasukan ng tahanan ng mga Enrique? Hindi mo ba sinabi na hindi ako karapat dapat magpakintab ng sapatos mo at gusto mong kanselahin ang kasunduan? Oo nga pala. Hindi mo ba rin sinabi na hindi ako karapat dapat sa pagsisisi mo? Ano naman, ngayong alam mo na ang estado at pinagmulan ko? Bigla mo na lang naalala na nobya mo ako? Ikaw talaga ay walang hiya. Chloe, makinig ka muna sa akin. Ryan, sasabihin ko sa'yo, hindi mo kinansela ang engagement natin. Hindi ka lang sapat para sa akin. Ang pamilya mo, ang pamilya Enrique, ay hindi karapat-dapat sa pamilya namin. Hindi. Chloe, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nagsusorry ako, okay? Pasensya na. Chloe, pakiusap, ikaw na ang umunawa. Kakalimutan na lang natin ang nangyari kaninang hapon. Umpisahan natin ulit.
Umpisahan ulit? Kakalimutan? Oy, Anong karapatan mo para sabihin kalimutan? Ano bang nagpapaisip sa'yo na makakasama kita bilang lalaki? Linawin ko, maging ako man o ang Grupo Sofia, wala kaming kinalaman sa pamilya mo. Tigilan mo ang pangarap. Dalhin mo ang pamilya mo at umalis ka na rito. Chloe, bigyan mo ako ng pagkakataon. Magtatrabaho ako ng husto para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ng husto? Ni hindi ka nga karapat-dapat doon. Ang kapal ng mukha mo. Leo, anong pinagsasasabi mo? Anong lakas ng loob mong bastusin ang chairwoman? Roberto, bulag ka ba? Tingnan mo siya. Mukha ba siyang chairwoman ng Grupo Sofia? Manager, ibig mong sabihin, ang putang ito ay hindi ang tunay na chairwoman ng Grupo Sofia. Tingnan mo ang marungis niyang anyo. Wala siyang kahit anong itsura ng isang chairwoman, ni hindi nga siya karapat-dapat maging janitor sa aming Grupo Sofia. Leo, makinig ka sa akin. Gusto kong makita kung anong klaseng kalokohan ang sasabihin niya. Kayo lahat ay naloko ni Roberto. O baka naman, kasama ka na, Roberto. Tanga ka. Lahat ay nadaya nitong batang kalye. Tama. Alam ko ang kalagayan ng pamilya niya, nang mas mabuti kaysa kanino man. Siya ay ang nawawalang anak ng dalawang matandang tanga. Ano ba ang magpapanggap na mayaman? Chloe, alam naming kakabalik mo lang. At gusto mong gumawa ng paraan para mapasaya ang mga magulang mo. Mapagmalaki ka nila bilang mabuting anak. Pero, ang gumawa ng ganito, magsinungaling ng ganito kalaki. Kailangan ba talaga yan? Eksakto. Kahit maniwala sa'yo ang lahat ngayon, ang peke ay hindi magiging totoo. Maniwala ka agad kayo sa kanya? Wala kayong tiwala. Ang sa sarili ninyong pinsan? Kahit katiting na tiwala? Maniwala sa'yo? Ang buong pamilya mong basurero ay itinakdang magbasura habang buhay. Hindi tulad ng boyfriend ko na malapit nang pahalagahan ng husto ng chairwoman, ma-promote bilang manager. Ma-promote bilang manager? Hindi niya makakamit yan kahit sa susunod niyang buhay. Hindi naman siya ganoon kaswerte. At ikaw, akala mo maswerte ka? Isang basurero na tulad mo, malamang hindi ka makakakuha ng trabaho bilang janitor sa Grupo Sofia. Tama ba? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong hawakan ng nobya ko. Gusto mong magkagulo. Tao, hulihin siya. Palayasin siya. Leo, ang magiging manugang ng tita ko. Supervisor ka lang. Nagmamalaki ka na agad. Gusto mo pang ipakulong ako? Minaliit ko talaga ang kakayahan mo. Ano naman? Kahit hindi mo ako gusto, anong magagawa mo? Sasaktan mo ako o tatanggalin mo sa trabaho? Hindi kita gusto? Hindi naman. Pero para sa Grupo Sofia, na may empleyadong tulad mo, nakakadiri lang talaga. Emma, may empleyado sa headquarters na nagngangalang Leo, di ba? Tanggalin mo siya. Tatanggalin mo ako? Akala mo kaya mo? Di kansilahin mo rin ang $1 billion na deal ng pamilya Enrique na personal na inayos ng chairman namin. Oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Ang investment para sa pamilya Enrique. Kansilahin mo rin yon. Opo, aayusin ko po kaagad. Leo, bakit bigla niyang haharapin ang chairman? Hindi, kailangan kong puntahan at alamin. Tara na. Leo, may iba ka pa bang gusto? Dahil para na rin tayong, pamilya. Kayang-kaya kong ibigay ang anumang gusto mo. Sige. Salamat na lang. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Binigyan ka ng konti. Ang dami mo nang hiningi. Naawa ako sa mga magulang mong kawawa. Kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Leo, hayaan mong bigyan kita ng isang palakaibigang babala bago pa malinaw ang lahat ng bagay. Kung hahawakan mo ako, kaya mo bang harapin ang kahihinatnan noon? Kahihinatnan? Anong pwedeng mangyari? Eksakto! Huwag nang sabihing hawakan ka lang. Kahit baliin namin ang mga binti mo o kunin ang buhay mo, anong pwedeng mangyari? Kausapin mo ng maayos ang iyong minamahal na anak. Gusto mo ba talagang mapatay siya dito? Tito Lucas, Tita Nora, ang aming Leo dito ay nagbigay na ng malaking respeto sa inyong dalawang matatandang hangal. Huwag ninyong abusuhin ang kabaitan niya. Kung ayaw ninyong tumigil, kapag dumating na ang aking chairman at nobya, tingnan natin kung paano ninyo haharapin iyon. Dahil ang tunay na chairman ay narito na, kayo ang hindi makakayanan iyon. Hindi ba tama? Chloe, pwede kang mandaya sa iba hanggang gusto mo, pero huwag mong simulan ang pagluloko sa sarili mo. Sige, hayaan mong tanungin kita. Ang aming chairman ay laging may dalang crescent jade pendant. Ito ang pinakamataas na simbolo ng kanyang katayuan. Tanong ko sa'yo, meron ka ba nito? Wala kang alam. Ang alam mo lang ay ang magpanggap. Ito ba?
Ang kwintas na hiyas na hugis gasuklay. Chairman. Ang kwintas na hiyas na hugis gasuklay ng chairman. Huwag mong sabihing ikaw. Ikaw nga ba talaga ang chairman? Imposible yon. Hindi ako naniniwala. Chloe, siya nga ba talaga ang chairman? Chairman. Siya nga talaga. Ang chairman. At higit pa riyan, siya nga talaga ang anak ni Lucas. Na-offend ko pala ang chairman. Oo, paumanhin. Chairman, nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Parang karapat-dapat ka. Pinsan, nagbibiro lang kami. Anong sinabi mo? Sinong pinsan mo? Chloe, pamilya tayong lahat dito. Hindi tayo pamilya. Oh, makinig ka muna sa akin. Kayong mga tao ay ang lakas ng loob nyo. Tama na, Chloe, Nora. Kayong dalawa, tigilan nyo na ang pagpapanggap. Nangangahas ba kayo na hayaan akong tingnang mabuti ito? Sige, dilat ng mabuti ang mga mata mo at tingnang maigi. Naalala ko na, ito ay hindi talaga ang simbolo ng chairman. Ito ay isang bagay na binili ni Nora 20 taon na ang nakalipas sa palengke. Isang mumurahing peke. Hindi. Bayaw, anong ginagawa mo? Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Bitawan mo. Kayo, wag ninyong dadalhin dito ang mumurahing alahas na ito at ipagmamalaki pa. Ang chairman ng Grupo Sofia ay hindi kailanman gagamit ng ganitong bagay bilang tanda. Tito David. So, ang sinasabi mo ay hindi ito talaga ang tanda ng chairman. Peke lang itong binili nila. 20 taon na ang nakalipas. Eksakto. Malinaw na naaalala ko. Noon, si Lucas ay humiram ng pera sa akin para bilhin ang mumurahing bagay na ito. Tama iyan. Alam ko na, ang buong pamilyang mukhang hamak na ito ay hindi kailanman magiging mayaman. Ang isang pamilyang tulad ng inyo, nangangarap na makapag-asawa sa pamilya Enrique, panaginip lang iyan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Chloe, ang isang tulad mo, nagpapanggap na chairman? Tumigil ka sa pagpapanggap. Sige. So niloloko mo ako ha? Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Hulihin siya. Baliin ang mga binti niya at itapon siya. Ang kapal ng mukha mo. Emma, anong dahilan ng pagpunta mo rito? May kailangan ka ba? Pwede mo lang sabihin sa akin ang gusto mo? Magbigay ng utos sa iyo? Ano bang alam mo sa ginawa mo, tanga? Ano ang ginawa mo? Emma, ako. Wala akong ginawa. Tumahimik ka. Chairwoman, pasensya na po. Nalay po ako. Emma, paano siya naging chairwoman? Kakumpirma lang namin. Peke ang token sa kamay niya. Ang pagkatao ng chairwoman ay hindi mo dapat pagdudahan. Siya talaga ang chairwoman. Imposible. Chloe. Oh, hindi. Oh, Diyos ko. Chairwoman. Ako ang may kasalanan. Ako ay naging mapagmataas. Ako ay bulag sa talento. Lahat ito ay kasalanan ko. Aksidente ko lang. Nasira ang iyong jade pendant. Babayaran ko ito. Huwag kang mag-alala. Talagang babayaran ko ito. Chloe, hindi sinasadya ng Tito David mo. Talagang kami ay hihingi ng tawad at magbabayad. Humingi ng tawad at magbayad. Ah, ganun ba? Hindi sinasadya ng tito ko. Mukhang mali ang pagtingin ko sa iyo. Tama ba? Totoo, ang talento tulad ni Leo, na nanatili sa aming Grupo Sofia bilang isang manager, ay talagang sayang sa kanyang kakayahan. Tama. Napakakapable ni Leo. Dapat ilagay mo siya sa isang mahalagang posisyon. Hindi ka magsisisi. Chloe, kung tatanungin mo ako, mas mabuting gamitin ng pamilya kaysa sa mga dayuhan. At sa totoo lang, talagang may talento si Leo. Ang gawin siyang isang manager lang, ay talagang mababa para sa kanya. Totoo, dahil ang aming Grupo Sofia ay hindi nagpapakababa para mag-empleyo ng mga taong katulad niya. Tanggalin mo siya at kanselahin ang investment mula sa pamilya Enrique. Opo, ma'am. Hello, Max? Halo, narinig ko'y nakita na ang anak mo. Nagpa-DNA test ka ba? Huwag mo namang basta-basta kukunin ang sinuman at tatawaging pamangkin ko. Chloe, anak ko talaga siya. At alam mo ba, maayos na ang buhay niya ngayon. Siya ay... Oo. Huwag mong isiping hindi ko alam ang nangyayari. Ano ba naman ang maaabot ng isang mahirap na tulad niya? Ngayong nandito na siya, bakit hindi kayo pareho pumunta bukas para sa handaan sa kaarawan ng matanda? Makinig ka sa akin. Ang handaan bukas ay magkakaroon ng abalone at lobster. Sigurado akong ang mahirap na batang yan ay hindi pa nakakakain ng ganoong kagarang pagkain sa buhay niya. Sige, usapang tapos na. Chloe, ang tito mong si Max, medyo matalas ang dila niya. Huwag mo sanang damdamin. Bukas ay ang 70 kaarawan ng lolo mo. Ano sa palagay mo? Ma, okay lang ako.
Bukas ay ang 70 kaarawan ni Lolo. Sabay tayong pumunta. Tay, ang hirap-hirap ng pamilya ni Tita. Bakit pa natin sila pinapunta para sa ika-70 kaarawan ni Lolo? Nakakasuka talaga sila. Akala mo ba gusto ko? Si lolo mo ang may gusto. Gusto niyang makita ang matagal nang nawawalang apo niya. Isa lang naman siyang probinsyano. Hindi siya karapat-dapat na maging kamag-anak natin. Tama na. Nanay, Tay, ika-70 kaarawan ni Lolo ngayon. Dapat mag-ayos ang pamilya natin. Pumili tayo ng mga damit dito sa butik. Ito. Ang mahal naman. Nanay, ako ang may-ari ng buong mall na ito. Isipin mo na lang na suporta sa negosyo ko. Mahal, nagpapakita lang ng pagmamahal ang bata. Makinig na lang tayo sa kanya. Sige. Ipasyal mo kami. Si Miss. Hello, welcome. Hello. Para sa mga ito, pakikuha ang size ng nanay ko at samahan siyang magsukat. Ikaw pala, Tita. Ikaw? Magfa-fitting ka sa tindahan namin? Kaya mo ba talagang bilhin? Umalis ka na dyan. Huwag mong sirain ang negosyo ko. Anong klaseng serbisyo to? Hindi mo ba alam na ang motto ng Soliman Mall ay serbisyo ng higit sa lahat? Ikaw? Magtuturo ka sa akin tungkol sa serbisyo? Hindi mo nga alam kung sino ka? Sa akin ang buong mall na ito. Akala mo hindi ko kayang bilhin to? Ay, tumigil ka nga sa pagpapanggap. Alam na alam ko kung sino ka. Umalis ka na rito ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Chloe, hayaan mo na. Hayaan mo na lang. Anak siya ng tiyo mo. Lily, mahal. Ito si Chloe. Kaarawan ng matanda ngayon. Ang kanyang kaarawan. Espesyal niya kaming dinala rito para mamili ng mga damit. Ah, ikaw pala ang kawawang nilalang. At dinala mo pa ang mga magulang mo para magsukat ng damit dito? Sa tingin ko dapat kayong pumunta sa mga tiangge sa labas ng mall para bumili ng damit para sa mga magulang mo. May dala ka bang pera? Wala kang pera? Pwede kitang bigyan. Kunin mo ang perang ito. Dalhin mo ang mga magulang mo sa mga tiangge sa labas ng mall at bumili ka ng ilang gamit. Ano? Kulang pa? Ganito na lang. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At baka sakali, bigyan pa kita ng ilang pera. Lily, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Anong nangyayari rito? Manager, sila ang nanggugulo rito. Nanggugulo? Alam mo ba kung nasaan ka? Mall ito sa ilalim ng Grupo Sofia. Narito lang naman kami para mamili ng ilang damit. Mamili ng damit? At gusto mo pang isukat? Paano naming ibebenta ang mga damit pagkatapos mong isuot? Tigilan mo na ang paggulo, okay? Ah, ganun ba? Miss, ang isang tao ay kailangan ng kamalayan sa sarili. Huwag mong dalhin ang iyong matatandang magulang rito para mapahiya kayo. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mo nang subukan. Paano kung masira mo? Kayo hindi kayang magbayad para dito. Ngayon, pwede ko bang isukat ito? Ito ay ang Supreme Membership Card ng Grupo Sofia. Siyempre naman. Lily, ganito ba ang pagtrato natin sa mga VIP guest natin? Ito ang pinakamahalgang guest ng mall natin. Bulag ka ba? Manager, huwag kang magpalinlang sa kanila. Ang dalawang matandang hukluban na ito ay tiyo at tiya ko. Ito ang anak nila. Isa lang siyang construction worker. Alam na alam ko ang kalagayan nila sa pera. Paano ko hindi malalaman? Ang mga taong katulad nila ay hindi karapat-dapat magkaroon ng Sullivan Mall Platinum Card. Error sa pagkilala. Nakikita mo? Ang card na ito ay binili online, di ba? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang bunga ay hindi nahuhulog malayo sa puno. Sinusubukan akong lokohin ang peking card na ito. Umalis kayo dito. Chloe, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, ma. Ang machine nila ay malamang hindi sapat ang antas para makilala ang card na ito. Ginoong Mateo, ang Galaxy Platinum Membership Card, ang pinakamataas na antas ng card para sa aming Soliman Mall, ay kakadetect lang. At mata, ano? Iyon ay nakalaan para sa pinakamataas na antas ng VIP ng grupo natin. Sino kaya sa mundo ang dumating? Sino bang big shot ang narito? Siya. Sige. Dalhin mo ako roon kaagad. Dito po. Hindi pa sapat ang antas mo. Huwag mong sabihin na itong card mo ay ang maalamat na Galaxy Supreme VIP card ng Grupo Sofia. Hindi ka naman pala lubusang mangmang. Tama ka. Ito nga ang Galaxy Supreme Membership Card. Yun nga ang sinasabi ko. Huwag ka nang magmalaki. Miss, maging tapat na lang ako sa'yo. Bawat isang may-ari ng Galaxy Supreme Card ay isang bilyonaryo sa listahan ng Forbes. Sinasabi mo ba na ikaw ay isang bilyonaryo ng ganoong kalibre? Kaya pala ikaw ang manager. Malinaw na mas marami kang alam kaysa sa clerk na ito. Ate,
Ang inyong malas na anak na nawawala ng mahigit 20 taon ay umangat na sa lipunan. Huwag mong sabihin na siya ngayon ay isang bilyonaryo sa listahan ng Forbes. Kailangan ba ng pamilya namin na magsumipsip sa inyo ngayon? Lily, ang aming Chloe ay tunay ngang matagumpay na ngayon. Tama na, Ale. Kailangan ng tao ng konting kamalayan sa sarili. Ang isang tulad niya na pumunta sa Grupo Sofia ay hindi man lang kwalipikadong maging janitor. Ngayon, alis na kayo. Ngayon din. Ang kapal mo. Papasok ka sa aming Grupo Sofia? Ni panglinis nga, hindi ka karapat-dapat. Ngayon, lumabas ka rito ngayon din. Ang kapal ng mukha mo. Ginoong Mateo, kayong mga walang hiyang kawawang nilalang. Nanggugulo pa kayo sa aming tindahan? Ang laki ng apog ninyo. Eksakto. Ang mga taong katulad nila, bakit pa natin sila paglilingkuran? Ginoong Mateo, sa tingin ko, ang mall natin ay kailangan pang magdagdag ng isang patakaran. Bawal ang mga kawawang nilalang o aso sa loob. Ang laki ng apog mo. Lumabas ka. Ginoong Mateo, ano po ang... Binibining Sofia. Kayo ang pinakamataas na antas na, pinakamataas na miyembro ng Galaxy sa mall namin. Mangyaring magtungo sa eksklusibong shopping area. Ako ang mag-aayos ng pinaka-professional na shopping assistant para sa inyo. Ito ang membership card na ito. Ay legit pala. Ito nga talaga ang Galaxy Supreme membership card. Siya. Sino ba talaga siya? Hindi ko alam. Hindi na kailangan ng private shopping area. Excuse me, pwede ba kaming mag-try on ng mga damit ngayon? Siyempre, aayusin ko. Maghahanda na ako. Sandali lang po. Anong karapatan mo para paglingkuran ang nanay ni Miss Sofia? Maging aware ka sa posisyon mo. Ako na? Ako na ang gagawa. Sandali lang po. Dito po. Si. Dad, anong ginagawa mo dyan nakatayo? Bakit hindi ka mag-try on dyan? Sina. Miss Sofia, ito ang business card ko. Kung may kailangan man kayo, narito lang ako para sa inyo. Oo nga pala. Narinig ko na may ipinagdiriwang kayong birthday para sa isang nakatatanda sa pamilya ninyo. Nag-aksaya ako ng pagkakataon na maghanda ng maliit na regalo para sa inyo. Sana hindi ninyo ito maging masyadong simple. Imperial na mutay. Isang siglo nang nakaimbak ang alak na ito. Wala pang 10 bote nito sa buong mundo. Halos pambansang alak na ito. Napakagaling ng pag-iisip mo. Ito lang ang kaya kong gawin. Ituring ninyo itong simbolo ng paghingi ng tawad ng mall namin. Mom, Dad, alis na tayo. Kakaiba naman. Ang telepono ni Lily ayaw tumawag. Siguro naka-duty siya ngayon. Baka hindi niya dala ang telepono niya. Malapit na siyang dumating. Lily. Nora, sa tingin mo ba masyadong mabait ang pamilya namin sa'yo? Anong klaseng mga tambay ang daladala mo sa handaan ng kaarawan ni Lolo? Akala mo ba ito ay soup kitchen? Laura, ito si Chloe. Pumunta siya ngayon para talagang batiin si Lolo ng maligayang kaarawan. Para batiin siya ng maligayang kaarawan? Parang pumunta lang para makikain at makainom. Ang ganda pa ng pagkakasabi mo. Laura, isang kainan lang naman yan. Kung gusto talaga nilang makikain, pwedeng ipack natin ang mga tirang pagkain para dalhin nila pa uwi. Clean Plate Campaign. Lolo, ngayon ay ika-70 kaarawan mo. Espesyal naming inihanda ang regalong ito para sa'yo. Ito ay purong imported. Ang maalamat na Louis XIII. Oh, halos 100,000 kada bote. Ito? Ganun ba talaga kamahal yan? Lolo, ang alak na ito ay espesyal na ibinibigay sa pamilyang royal ng Britanya. Ilang bote lang ang nabebenta sa merkado kada taon. Ang mga ordinaryong tao, hindi pa nga nakakarinig nito, hindi pa nabibili. Ang boyfriend ko ay department manager sa Soliman Mall. Para sa bote na ito, marami siyang ginamit na koneksyon at dumaan sa maraming hirap para makuha ito. Sabi nila ang pinaka-prestihiyosong alak sa Soliman Mall ay ang maalamat na imperial na mutay.
At bukod doon, mayroon itong bote ng Louis XIII. Narinig ko na kahit ang maalamat na presidente ng Grupo Sofia, ilang beses lang sa isang taon makainom nito. Kaya talagang espesyal ito. Nancy, ang boyfriend mo, Napakagaling naman niya. ikaw, ay talagang aking mabuting apo. Hindi tulad ng iba na sa tagal ng panahon, ngayon lang pumunta sa kaarawan ko. Sa unang pagkakataon, at ang lakas pa ng loob na pumunta ng walang dala. Tatay, humihingi ka ng imposible. Ang boyfriend ni Nancy ay kakagraduate lang ng kolehiyo at siya na agad ang department manager sa Soliman Mall. Maliwanag ang kinabukasan niya, pero ang ibang tao, malamang wala pang mahanap na boyfriend. Inaasahan mo siya na magdadala ng regalo sa kaarawan? Anong klaseng disenteng regalo ang maibibigay niya? Paano kung mura lang na basura ang binili niya sa Tiangge? Kapag inilabas niya yon, masisira lang ang iyong mood. Lolo, tingnan mo. Nakita mo na ang matagal nang nawawalang apo. Nakita mo na siya. Natupad na ang hiling mo. Kung ako ang tatanungin, sabihin mo na lang sa buong pamilyang ito na umalis na rito. Ang kapal ng mukha. Akala nila karapat-dapat silang umupo at kumain sa parehong mesa natin. Ano ba tong karapat-dapat na yan? Max, ano ba tong mga pasaring na to? Kayong tumawag at nag-imbita sa amin sa handaan sa kaarawan? Bakit ngayon kayo ang may attitude? Ano? Ngayon ka pa sasagot, kayong mga tao, isang grupo ng mga basurero, nag-aastang magpanggap sa harap namin? Eksakto! Akala nyo tinawag namin kayo para pumunta at magpakasasa? Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Naging magalang lang kami, at kayo naman ay dumating agad. Sabi nyo, dumating kayo para magdiwang ng kaarawan ni Lolo. Nasaan ang regalo ninyo sa kaarawan? Walang dala-dala? Gustong makikain lang? Ikaw, Lolo, sino ang nagsabing walang dala-dala? Naghanda ako ng imperial na mutay para kay Lolo. Imperial na mutay? Alam mo ba na itong imperial na mutay sa Soliman Mall sa Luntiang Lambak ay isang bote lang ang stock? At higit pa rito, kailangan mong maging Galaxy Supreme member para lang maging karapat-dapat bumili nito. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Eksakto. Ang general manager ng Soliman Mall ay espesyal na naghanda nito para humingi ng paumanhin sa akin. Ang yabang mo! Si Ginoong Mateo, ang general manager ng Grupo Sofia, ang chairman ng Luntiang Lambak Chamber of Commerce. Ang estado niya ay lampas sa anumang maiisip mo. Hindi ka nga karapat-dapat na makilala siya. Paano ka naglakas loob na magmayabang ng ganito? Ginong Mateo, mayroon bang mahalagang bisita na nangangailangan ng personal mong atensyon? Ikaw si Sean mula sa sales. Nandito para sa hapunan? Oo, ang lolo ng nobya ko ay nagdiriwang ng kanyang 70 kaarawan ngayon. Kaya nandito ako para sumali sa pagdiriwang. Ang hotel ngayon ay iisa lang ang may handaan para sa kaarawan. Mukhang itong si Sean ay may koneksyon kay Binibining Sofia. Ako'y nagkamali sa pagtingin sa kanya. Sean, ang iyong performance ay laging naging napakahusay. Ang posisyon ng department manager ay hindi na angkop para sa iyo. Ang mall ay nangangailangan ng isang deputy general manager. Kaya, magsusumite ako ng report sa grupo bukas para i-promote ka. Ginong Mateo, hindi ka nagbibiro, di ba? Magtatrabaho ako ng walang tigil sa buong buhay ko para mabayaran ang kabutihan mo. Huwag mong sabihin yan. Bata ka pa at may kakayahan. May maliwanag na kinabukasan ka. Sino ang nakakaalam? Baka kailanganin kita ng tulong balang araw. Oo, tama. Ang 70 kaarawan ay isang pangunahing okasyon sa buhay. Kaya, pupunta ako mamaya at mag-aalay ng tagay sa matandang Ginoo. Dapat mong ipakilala ako ng maayos. Ginoong Mateo, talagang ginagawa mo akong napaka-espesyal. Anong karangalan? Isang dobleng pagdiriwang. Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita kaagad. Sige, mauna ka na. Bilisan mo. Maghanda ka ng mga regalo para sa kaarawan. Sa harap ni Binibining Sofia mamaya, hindi tayo dapat maging bastos. Opo, sir. Chloe, hindi mo binili ang alak na ito sa tabi-tabi, di ba? Alam ng lahat kung gaano kakuripot ang buong pamilya mo. Hindi na yan lihim. Kahit na nagdala ka ng isang bote ng apple cider vinegar, walang magsasabi ng anuman.
Para sa aking 70 kaarawan, magdadala ka ng peking alak. Nora, angkop ba ito sa'yo? Ang alak na ito ay inimbak ng isang siglo. Wala pang 10 bote ang umiiral sa mundo. Napakahalaga nito. Ang ibigay ito sa mga taong hindi marunong mag-appreciate ay talagang hindi angkop. Milyon ang halaga. Paano mo nasabi yan? Chloe, nababaliw ka na. At sa tingin mo, kasing tanga mo ang lahat? Tama ba? Hindi naman ito angkop. Ang ganitong bagay, wag mo nang isipin na ipamigay ito. Hindi ko ito hahawakan kahit magmakaawa ka pa. Napakagandang lugar. Nasira ng peking alak mo, bumaba ang antas. Hala, sige na. Ngayon, ay 70 kaarawan ng matanda. Ang ganitong basura, karapat-dapat bang nasa hapag? Max, paano mo nasira ang alak? Sayang naman. Ano naman kung sinira ko? Isang bote lang ng pekeng alak yan. Sa totoo lang, dapat pinapalayas ka na. Kung hindi lang dahil sa matanda, hindi ka man lang makakatayo dito. Ikaw, Ang saya-saya dito. Nandito na ang lahat. Lolo, dumating ako ngayon para batiin ka ng maligayang kaarawan. Nais ko sa'yo. Magandang kalusugan, lahat ng mabuti, walang hanggang kaligayahan, at mahabang buhay tulad ng bundok. Mabait na bata. Narinig ko na. Espesyal kang naghanda para sa akin ng Louis XIII. Napakagaling mong mag-isip. Naghanda ako ng regalo sa iyo para sa iyong kaarawan. Hindi ba't natural lang yon? 100,000 piso lang. Basta't hindi mo ito ikinagagalit at nagustuhan mo. Masyado kang mabait, Nancy. Mas malapit siya sa akin kaysa sa sarili kong apo. Ito ang anak ng tiyahin ko, na nawala ng mahigit 20 taon at kakahanap lang. Ang buong pamilya ay may kapal ng mukhang dumating para makikain at makiinom lang. Ang kapal ng mukha. Peking alak. Eksakto. Ang labo at malabo. Ano pa ba ito kundi pekeng alak? Sean, anong ginagawa mo diyan? Itapon mo na ngayon. Nakakadiri. Tumahimik ka. Tama ang anti-counterfeit code. Tama rin ang mga marka. Ito ay isang century-aged imperial na mutay. Totoo ba yan? Sean, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi mo kami binibiro, di ba? Nagbibiro ka ba? Ako ang sales manager ng mall na ito. Ang buong trabaho ko ay namamahala sa inventory ng mga high-end na kalakal. Ang bagay na ito, nakikita ko ito ng ilang beses sa isang araw. Paano ako magkakamali nito? Ito ay imperial na mutay. Ito. Totoo ito. Imperial na mutay. Paano? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Ang isang napakahalagang imperial na mutay. Sino ang nagbasag nito? Ay nako, hindi ko alam na totoo pala ito. Sean, hindi kasalanan ng tito ko. Sino ang mag-aakalang ang isang grupo ng kawawang nilalang tulad nila ay magbibigay ng ganito kamahal na regalo? Ikaw ang nagdala nito? Oo, ako ang nagdala ng alak. Isang bagay na ganito kahalaga, saan mo ito nakuha? Paulit-ulit niyang sinasabi na si Ginoong Mateo ang nagbigay sa kanya. Si Ginoong Mateo? Imposible yan. Ano, ikaw ba ang Galaxy Supreme member ng Mall o ano? Isang Galaxy Supreme member? Parang naman, ang isang tulad niya ay hindi kayang bumili ng pinakabasikong membership card. Lalo na yan. Kung tatanungin mo ako, ang bote niyang ito ay ninakaw. ikaw. Alam ko na, ang ganitong klaseng basurero ay hindi dapat dumalo sa birthday party. Ang pagiging mahirap ay isang bagay, pero ang pagnanakaw? Chloe, sapat na ang masamang pagnanakaw, pero ninakaw mo ang ganito kahalaga? 100,000, ganoon na lang. Gusto mong mabulok sa bilangguan? Hindi. Paano mo siya mapagbibintangan ng ganyan? Ang bote ng alak na ito ay tunay na inihanda para sa aming Chloe ng manager na yon. Kung hindi kayo naniniwala, nasa labas siya. Kayo na ang magtanong sa kanya. Ginoong Mateo, handa na ang regalo para sa kaarawan, ayon sa pamantayan, para sa miyembro ng Galaxy Supreme. Ito ang pinakamataas na pamantayan na inaalok ng mall natin. Mabuti. Oo nga pala, nakita mo na ba ang impormasyon ng membership tungkol kay GNG, Sofia?
Ginoong Mateo, nung binuksan ko pa lang ang sistema, may tumawag na mula sa headquarters. Sabi nila ang pagkakakilanlan ni GNH, Sofia, ay pinakamataas na lihim ng grupo. Kung patuloy tayong magsiyasat, baka kahit ikaw ay hindi kayang harapin ang mga kahihinatnan. Mukhang tama nga ang hinala ko. Ang GNH, Sofiang ito, ay malamang ang bagong humaliling chairman ng grupo. Chairman? Siya ang chairman? May narinig akong mga chismis na ang chairman ay pupunta sa Luntiang Lambak para inspeksyonin ang trabaho natin. Hindi ko inaasahang makatagpo siya sa purong swerte lang. Ito na ang malaking pagkakataon ko. Dapat magpakabait kayong lahat mamaya. Naririnig niyo ba ako? Opo, Ginoo. Tara na. Tay, okay ka lang ba? Ang kapal ng mukha mong hingin kay Ginoong Mateo na panigan ng anak mong magnanakaw. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Ang kapal ng mukha mong hampasin ng tatay ko. Ang kapal ng mukha mong hampasin AKO. Oo, hinampas kita. Kapag hinawakan mo ang tatay ko, isang sampal pa ang pinakamababang matatanggap mo. Alam mo ba ang nangyayari sa mga taong nakikipag-away sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Kailangan ko pa bang magkaroon ng dahilan para hampasin ka? Wala akong pakialam kung sino ka. Pare-pareho lang kayo sa paningin ko. Chloe, nababaliw ka ba? Hoy, bakit mo hinahampas ang Sean ko? Alam mo ba kung sino siya? Isang lalaking tulad niya. Ano ba naman ang maaari niyang maging? Sales manager siya sa Soliman Mall. So, ibig sabihin, magarbong sales clerk lang siya. Arg, batang to, makinig ka. Kanina lang, ako'y itinaas ni Ginoong Mateo bilang deputy manager ng mall na ito. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, ako si Sean, ang pangalawang pinuno dito, pinakamataas sa lahat. Sa isang salita ko lang, ang mga gustong sumipsip sa akin ay paparusahan ka ng husto. Ganoon ba? Sige, gusto ko talagang makita kung anong klaseng parusa ang kaya mong ipataw sa akin. Sean, totoo ba yan? Hindi lang yan. Kanina lang sinabi ni Ginoong Mateo na pupunta siya rito para personal na mag-toast sa matanda. Si Ginoong Mateo ang mag-toast sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong karangalan. Oh, tatay, tama. Talagang napahanga ni Ginoong Mateo ang ating Sean. Kapag gusto ka, pati aso mo gusto. Oh, ang anak ko ay mag-aasawa sa isang makapangyarihang pamilya. Narinig mo yan? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sean. Humingi ng tawad sa kanya? Sino ba siya? Siya ang unang nanakit sa akin. Bakit kami ang dapat humingi ng tawad? Ang pagpapatayo sa iyo na lumuhod at humingi ng tawad ay pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kapag dumating si Ginoong Mateo mamaya, dahil sa aking katayuan sa kanya, hindi ka na makakaalis kahit gusto mo. Pagbibigyan ako ng pagkakataon? Nanay, tatay, ganito ba kumilos ang Grupo Sofia sa Luntiang Lambak? Chloe, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo kasalanan ito. Ang Grupo Sofia ay talagang walang kinalaman sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Grupo Sofia ay may impluensya at kapital. Sa aming likuran ay ang pamilyang Sofia, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Probinsyano ka? Malamang hindi mo nga alam kung ano ang pamilyang Sofia? Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera ay kumakatawan. Mas alam ko kaysa kanino man kung ano ang kinakatawan ng pamilyang Sofia sa kabisera. Para sa 70 kaarawan ni Ginoong Owen, ang aming chairman ay naghandog ng 1,000 taong gulang na Ganoderma, magkapares na batong jade na longevity peaches, at isang Soliman Mall Supreme Membership Card. Wow. Ginoong Owen, 70 mo ng kaarawan. Bakit hindi mo kami sinabihan ng maaga? Sana ay naipaghanda ko ng maayos. Ang mga regalong ito ay minadali lang. Sana ay. Hindi mo ito masyadong mababa ang tingin. Oh, Ginoong Mateo, napakabait mo naman. Magkano kaya ang halaga ng lahat ng ito? Hindi ko talaga ito matatanggap. Oh, sige na. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkakahalaga lang ng mga 5 milyong dolyar. Pakiusap, huwag kang tumanggi. 5 milyon? Wala naman tayong karaniwang pakikitungo para ibigay mo ito ng biglaan. Parang hindi ako karapat-dapat sa ganoong kabutihang loob. Lahat ito ay salamat sa inapo ng pamilyang Owen. Talagang kahanga-hanga siya. Bata, kahanga-hanga-hanga. Sean, ilang? Sorpresa na ba ang dinala mo sa pamilya natin? Napakataas ng tingin sa iyo ni Ginoong Mateo. Oh, napakagaling mong Sean. Mula ngayon, pwede na tayong maglakad-lakad dito na parang tayo ang may-ari. Ahem, mga matatanda, kami na ni Nancy ngayon. Sa hinaharap, mag-asawa na kami. Kaya ang mga usapin ng pamilyang Nancy ay usapin ko na rin. Sa akin, uunlad ang pamilyang Nancy. Ngayon alam na ni Chloe ang mangyayari kapag kinainisan mo ako. Sa totoo lang, plano ko sana dahil magkakamag-anak naman tayo na bigyan ka ng trabaho bilang tagalinis sa mall na ito. Ngayon, kahit lumuhod ka at magmakaawa, hindi ko tatanggapin. Ang buong pamilyang ito ng mga kawawang nilalang, hinding-hindi kayo magiging destinado sa kayamanan. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Ano bang sinasabi mo?
Ginoong Mateo, huwag kang magalit. Bawat pamilya ay may ilang mahihirap na kamag-anak. Aalisin ko sila ngayon din. Hinahanap mo yan. Umalis ka sa harap ko. Ginoong Mateo, ano ba ang sinabi mo? May iba ka bang ibig sabihin diyan? Umalis ka sa harap ko. Ang general manager ng Luntiang Lambak Soliman Mall ay nagpupugay sa chairman. Nagpupugay sa mga matatanda. Nagpupugay sa chairman. Nagpupugay sa mga matatanda. Tagapangulo. Tagapangulo. Si Chloe ang tagapangulo. Tama, ang anak kong si Chloe, ang tagapangulo ng Grupo Sofia. Paano nangyari yon? Ginoong Mateo, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Si Chloe yan, isa lang siyang basurero. Paano siya magiging tagapangulo? At saka, si Sofia, ang tagapangulo namin. Sino ka ba para magtanong? Nag-aatubiling magtanong sa tagapangulo? Ginoong Mateo, hindi ka nagkakamali, di ba? Siya ang tagapangulo. Kung wala ang tagapangulo dito, sa estado mo, anong karapatan mo para maghatid ako ng mabigat at mapagbigay na regalo? Tagapangulo, kasalanan ko. Ito dahil hindi ko kayo nakilala sa maluwag na pamamahala. Kaya nga lumitaw ang mga taong ito sa harap mo. Parusahan mo ako. Ikaw at si Roberto ay talagang ipinakita sa akin kung gaano kahigpit at makapangyarihan ang Grupo Sofia sa labas. Talagang magbibigay ako ng paliwanag sa iyo para dito. Paliwanag? Sa tingin ko, dapat mong bigyan ang Grupo Sofia at ang mga customer nito ng paliwanag. Simula bukas, pupunta ka sa isang ordinaryong tindahan para magtrabaho bilang salesperson. Gawin mo yon ng isang buong taon. Kapag naayos na ang ugali mo, saka ka lang makakabalik bilang general manager. Oo. Chloe, alam ko talagang magiging maayos ang buhay mo. Alam ko talaga na magiging matagumpay kapag laki mo. Oo, Chloe, tingnan mo ngayon, ang tagumpay mo. Tiyak na panatag ang loob ng mga magulang mo. Alam mo, noong nawala ka noong bata ka pa, sobrang nag-alala at nasaktan kami. Oo, nagkakasama-sama na ang buong pamilya mo. Masaya kami para sa iyo. Chloe, ikaw ay talagang isang mabuting apo. Isang mabuting apo. Nasasaktan ako. Mabuting apo. Hindi yan ang sinasabi mo kanina. Sabi mo, yung regalo kong birthday ay mumurahing peke lang. Tinawag mo kaming mag-anak na isang grupo ng mga kawawang nilalang. Paano ba yan? Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakalimutan mo na agad ang sinabi mo? Bibili ba ako ng salamin para tingnan mong mabuti ang iyong mukhang mapagmataas at materialistiko at walang hiya? Sabi ninyong dalawa, hindi kami karapat-dapat na umupo rito at kumain. Kaya ngayon, sino ba talaga ang hindi karapat-dapat? At ikaw, sinabi mong basura ang birthday gift ko. At ngayon, karapat-dapat na bang ilagay sa hapag ang mga regalong ito? Gusto mo pa ba ito? At Ako? Gusto? Gustong-gusto ko ito, talagang gusto ko. hindi mo karapat-dapat ang aking mga pagbati. Ang aking Jadeite Longevity Peach. Tatay, nanay, hindi na talaga natin kailangang manatili dito. Dahil ang pamilya natin ay magkakaroon ng tunay na hapunan ng pagsasama-sama. Umalis na tayo. Aayusin ko ito kaagad. Naway maging payapa, masaya, at malusog ang pamilya ng chairman. Payapa at masaya, malusog, at malakas.